Sa ikatlong araw ng kasal namin ni Mateo Ilustre, sumampa ako sa isang marangyang yate patungong Palawan. Ang yating ito ay regalo ng aking ama para sa aming kasal. Mayroon itong 3 palapag pribadong sinehan at isang heated pool. Sinabi sa akin ng aking ama na lahat ng pinaghirapan niyang itayo sa buong buhay niya ay mapapasakin balang araw at hanggat masaya ako masaya rin siya. Sobrang naantig ako noong mga panahong iyon nakapulupot sa kanyang braso at umaarteng parang maliit na bata. Nakatayo si Mateo sa hindi kalayuan malumanay na nakangiti at sinabi sa aking ama na huwag mag-alala dahil poprotektahan niya ako gamit ang kanyang buhay. Kung iisipin ko ngayon napakasarkastiko at nakakasukang pakinggan. Sa unang araw pa lang namin sa yate nakaramdam na ako ng pagkahilo. Hindi pa ako kailanman nahilo sa biyahe sa dagat buong buhay ko. Pero sa pagkakataong ito, pagkaalis namin sa Port of Manila, bumigat ang ulo ko. Halos hindi ako makatayo. Inalalayan ako ni Mateo pabalik sa aming suite, sinasabing, baka masyadong malakas lang ang alon sa West Philippine Sea at kailangan ko lang humiga. May pag-aalala siyang nagsalin ng isang basong tubig at binigyan ako ng gamot sa hilo na nangangakong gagaan ang pakiramdam ko. Naniwala ako sa kanya. Mula sa araw na iyon ininom ko ang mga tabletang inaabot niya sa akin araw-araw. Pagkatapos inumin ang mga iyon, nakakaramdam ako ng matinding antok na tutulog buong araw at gabi. Paminsan-minsan nagigising ako sa gitna ng gabi, na parang puno ng bulak ang utak ko at pakiramdam ko ay nakakapagod kahit ang magsalita lang. Sabi ni Mateo, normal na side effect daw ito ng gamot at huwag daw akong mag-alala. Nasa yate rin ang aking mga biyenan. Ang aking biyenang lalaki si Arturo Ilustre at ang biyenang babae si Leonora Ilustre ay napakabait sa akin. Pagkasampa namin araw-araw pumupunta si Leonora sa kwarto ko para kumustahin ako, dinadalhan ako ng sabaw at panay ang sabi kung gaano nahihirapan ang kawawa niyang si Tala. Tinuring ko talaga silang tunay na pamilya. Nag-iisang anak lang ako at laging sakitin ng nanay ko kaya labis kong pinapangarap ang isang malaki at masayang pamilya. May 2 kapatid na lalaki si Mateo at ang makita ang buong pamilya nilang nagkakasama sa isang hapagkainan tuwing may okasyon ay laging nagbibigay ng init sa puso ko. Nang balikan ko ito na-realize ko kung gaano ako naging isang malaking bulag. Sa hapon ng ika-4 na araw, lumala ang pagkahilo ko. Inalalayan ako ni Mateo pabalik sa kwarto naming nagsalin ng tubig at idinikit ang 2 puting tableta sa mga labi ko. Ibinuka ko ang bibig ko. Ininom ang mga iyon at nilunok kasama ang tubig na ibinigay niya. Kinumutan niya ako, hinalikan sa noo at sinabihang matulog ng mahimbing, nangangakong gigisingin niya ako para sa hapunan. Pinakinggan ko ang mga yabag niya papalabas ng kwarto. Ang mga talukap ng mata ko ay kasing bigat ng tingga. Ngunit bago pa man ako tuluyang makatulog, bigla kong naalala na naiwan ko ang telepono ko sa isang lounge chair sa deck. Nakakonekta ang teleponong iyon sa live feed ng kwarto ng nanay ko sa ospital at kailangan ko itong silipin araw-araw para mapanatag ang loob ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko, pero pilit akong bumangon mula sa kama at ginamit ang dingding bilang suporta habang naglalakad palabas ng suite. Ang main deck ay nasa ika2 palapag at ang suite namin ay nasa ika3. Nakahawak sa barandilya naglakad ako pababa, ang mga binti ko'y parang gulaman. Pagdating ko sa landing ng ika2 palapag, hindi ko na kayang itayo ang sarili ko, kaya sumandal ako sa dingding humihingal. Doon ko eksaktong narinig ang mga boses at tawanan na nagmumula sa deck. Paano mo tinitimpla ang dosage, Mateo? Boses iyon ng biyenan kong si Arturo. Huwag kang mag-alala pa. 2 tableta gabi-gabi plus yung kaunting dagdag sa sabaw niya, tuwing hapunan. Pagsapit ng hating gabi hindi na niya kayang idilat man lang ang mga mata niya. Tamad ang boses ni Mateo, kaswal, na parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Kaya kikilos na tayo mamayang gabi. Pinababa ng biyenan kong si Leonora ang boses niya, pero dinala ng hangin mula sa dagat ang tunog direkta sa akin. Bawat salita ay napakalinaw. Mamayang gabi, sabi ni Mateo, tiningnan ko ang weather forecast. Magkakaroon ng malakas na sigwa pagkalipas ng hating gabi. Walang tao sa deck. Aalalayan ko siyang tumayo bandang 2:00 ng madaling araw. Sasabihin kong kailangan niya ng sariwang hangin. Tapos isang tulak lang at tapos na siya. Nanigas ang buong katawan ko sa hagdanan. Agad na binasa ng malamig na pawis ang aking mga damit. Paano naman ang trust fund niya? Kailan natin makukuha iyon? Tanong ni Arturo. Naayos ko na, tumawa si Mateo.
Pinuwersa ko siyang pirmahan ang special power of attorney bago tayo umalis. Kapag idineklara siyang nawawala sa dagat, madadrain ko ang mga liquid assets niya mula sa kanyang mga offshore accounts bago pa man ma-freeze ng korte ang mga ari-arian, libing-libing bilyong piso. Papasok iyon sa bank account ko sa Singapore sa loob ng ilang linggo. Pumalakpak si Leonora at tumawa. Napakagaling talaga ng anak ko. Akala ng tangang babaeng iyon ay nakapag-asawa siya ng mabuting lalaki. Ang marinig siyang tinatawag akong mama, araw-araw ay nakakasuka. Konting tiis na lang ma. Pagkatapos ng gabing ito, tapos na ang palabas. Napakalamig ng boses ni Mateo, hindi ito pag-aari ng lalaking inakala kong kilala ko. Oo nga pala, papunta ang mga magulang niya sa Baguio next week. Nag-aabang na ang mga tauhan ko sa Benguet. Isang simpleng at malagim na aksidente sa kotse sa zigzag road ng Quezon at magkakasama na ang buong pamilya nila sa langit. Nang marinig ito, matinding bumaliktad ang sikmura ko. Muntik na akong sumuka roon mismo. Tinakpan ko ng kamay ang bibig ko. Ang mga kuko ko ay bumaon ng malalim sa aking mga palad na nagdulot ng matalim na sakit na nagpapanatili sa aking ulirat. Ang kanilang pamilyang tatlo ay nasa deck nagiinuman ng champagne. Ipinagdiriwang kung paano nila ako itatapon sa dagat, kung paano nila papatayin ang aking mga magulang, at kung paano nila nanakawin ang 15 bilyong pisong. Pinaghirapan ng tatay ko buong buhay niya. At nandito ako parang tangang nakahiga sa kwarto ko hinihintay na patayin nila ako. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Nanginginig ang mga binti ko at ang mga droga ay dumadaloy sa aking sistema. Hindi ako pwedeng himatayin ngayon. Hindi ko pwedeng hayaang matuklasan nilang narinig ko sila. Kinagat ko ng madiin ang dulo ng dila ko at dahan-dahang gumapang pabalik sa itaas ng hagdan bago ako tuluyang umakyat pa sikreto at mabilis kong hinablot ang telepono ko mula sa lounge chair sa dilim. Bawat hakbang ay parang naglalakad sa basag na salamin. Sa wakas, nakabalik ako sa suite, inilak ang pinto at napasubsob sa sahig. Kinamot at kinurot ko ng walang awa ang mga hita ko para piliting manatiling gising. Pagkatapos inilabas ko ang isa ko pang telepono. Isa itong burner phone na itinago ko sa ilalim ng aparador ko para sa mga emergency. May gamit na hindi rehistradong SIM card, binuksan ko ang voice recorder app, ibinulsa ang telepono sa aking robe, at pasuray-suray na tumayo binubuksan ang pinto ng balkonahe. Ang balkonahe ng aming suite ay eksaktong nasa itaas ng main deck na tatakpan ng barandilya. Rinig na rinig ang mga boses mula sa ibaba. Handa na ba ang champagne para mamaya? Tanong ni Mateo. Kailangan mong ihalo sa champagne para dumoble ang epekto ng droga. Matagal ko na itong hinanda, sabi ni Arturo. Ikaw ang bahalang mag-akyat sa kanya sa deck. Maghihintay kami ng nanay mo sa ibaba para tumulong. Tandaan mo, siguraduhing mahuhulog ang isa sa mga sapatos niya at guluhin mo ng kaunti ang buhok niya. Ang isang aksidenteng pagkahulog sa dagat ay dapat magmukhang aksidenteng pagkahulog sa dagat. Dumapa ako sa sahig ng balkonahe, walang tigil sa panginginig. Humampas sa mukha ko ang hangin ng dagat, maalat at napakalamig. Mahigpit kong hinawakan ang burner phone, inire-record ang bawat salita. Nga pala Mateo, anong gagawin mo sa babaeng iyon kay Rina Di Makulangan? Biglang tanong ni Leonora. Bakit nagmamadali? Tumawa si Mateo. Kapag nakuha na natin ang 50 bilyon, aasikasuhin natin ang susunod. Si Rina ay isang inosenteng tanga. Bibilhan ko lang ng designer bag, ibibigay na niya ang buong buhay niya sa akin. Mas madali pa siyang manipuluhin kaysa kay Tala. Huwag ka lang maglaro ng apoy, babala ni Arturo. Huwag kang mag-alala pa. Alam ko ang ginagawa ko. Itinigil ko ang recording, umatras papasok sa kwarto at itinago ang telepono pabalik sa aparador. Pagkatapos ay napansin ko ang backup na telepono ni Mateo sa ibabaw ng nightstand. Hindi niya alam pa sikreto kong nakita ang pag-type niya ng passcode noong minsan siyang malasing bago ang aming kasal. Akala niya siguro ay masyado akong inosente at tanga para pakialaman ang mga gamit niya. In-unlock ko ang telepono niya at mabilis na nag-scroll. Sa mga mensahe niya may nakasave na pangalang Baby Riley o Rina. Ang pinakabagong mensahe na ipinadala noong hapong iyon ay, "Kailan ka babalik baby, miss na kita." Binuksan ko ang chatlog. Puno ito ng malalaswang landian at maraming intimate na larawan nilang dalawa. Ang pinakabagong larawan ay kinuha mismo ni Mateo dito sa yate, gamit ang malaking kama ng aming suite bilang background. Bukod doon, nakahanap ako ng napakaraming dokumento sa email niya.
May mga form ng Special Power of Attorney na may pekeng pirma ko mga dokumento ng account para sa isang offshore bank sa Singapore at isang napakadetalyadong plano ng paglipat ng mga ari-arian. Kumuha ako ng mga litrato ng lahat gamit ang aking burner phone, in-upload ito, at nag-set up ng scheduled email blast. Kung hindi ko ito ika-cancel sa loob ng 24 oras, automatikong ipapadala ang lahat ng ebidensyang ito sa corporate attorney ng tatay ko sa desk ng ward ng nanay ko sa ospital at sa NBI. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, ibinalik ko ang telepono niya sa mismong pwesto kung saan ko ito nakita at gumapang pabalik sa kama. Matindi na ang tama ng droga sa akin ngayon. Nagsimula nang lumabo ang aking paningin, pero nanatiling mahigpit ang hawak ng kamay ko sa burner phone na nakatago sa ilalim ng unan ko. Bago pa man ako tuluyang makatulog, gumawa ako ng isang desisyon. Ako mismo ang magpapadala sa mga demonyong ito sa impyerno. Eksaktong 6:00 ng gabi pumasok si Mateo sa kwarto. Tala, gumising ka at kumain ng kahit ano. Nagpaluto ako sa chef ng tinolang halaan. Tumayo siya sa tabi ng kama, inaabot ang noo ko, ang boses niya ay umaapaw sa matinding pagmamahal. Idinilat ko ang mga mata ko at tiningnan ang mukhang ito na inakala kong napakagwapo at mapagkakatiwalaan. Matinding bumaliktad ang sikmura ko. Mahal, nahihilo pa rin ako. Nagkunwari akong mahina, pinanatiling malambot at mahina ang boses ko. Konting tiis na lang. Bukas dadaong tayo at dadalhin kita sa isang lokal na ospital, sabi niya. Tinutulungan akong umupo at inilalapit ang mangkok sa mukha ko. Nga. Pinanood ko siyang kumuha ng isang kutsara ng sabaw at ilapit ito sa mga labi ko. Amoy sariwang seafood ang sabaw, pero sa ilalim nito naamoy ko ang napakanipis na pait ng kemikal. Bakit medyo mapait ang lasa nito, sadyang tanong ko. Hindi man lang kumurap si Mateo. Baka napakulo ng chef ng matagalang mga kabibe. Ayos lang yan. Kainin mo na ng mabilis. Mas papangit ang lasa niyan kapag lumamig. Ngumiti ako, ibinuka ang bibig ko, at hinayaan siyang pakainin ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bago kami lumabas ng kwarto, kinuha ko ang tissue na may lason mula sa ilalim ng unan at itinapon ito sa inodoro para i-flush. Wala akong iiwanang ebidensya na alam ko ang plano nila. Sumunod ako sa kanya, idinidikit ang likod ko sa dingding. Tala, baka magkaroon ng malakas na sigwa mamayang madaling araw. Kung matatakot ka, yayakapin kita ng mahigpit, sabi niya. Pagkatapos niya akong pakainin ng natitirang walang lason na bahagi ng mangkok, hinahagkan muli ang noo ko. Sige, tumango ako. Mahal, gusto ko pang matulog. Matulog ka na. Nandito lang ako sa tabi mo. Naupo siya sa gilid ng kama, naglalaro sa kanyang telepono. Pinaningkitan ko ang aking mga mata. Nagkukunwaring tulog habang pinapanood ang bawat galaw niya sa gilid ng aking mga mata. Titingin siya sa screen niya at ngingiti malinaw na may ka-text. Bandang 7:00 may kumatok sa pinto. Sino yan, tanong ni Mateo. Room service po. Handa na ang hapunan ninyo. Boses iyon ng isang babae, malalim at kalmado. Tumayo si Mateo para buksan ang pinto. Bahagya kong itinagilid ang ulo ko at nakita ko ang isang nakababatang babae na nakasuot ng uniforme ng staff ng yate na pumasok, bitbit ang isang tray, inilapag ito sa mesa. Matangkad siya, maikli ang buhok at tuwid na tuwid ang likod. Masyadong mabilis at pulido ang mga galaw niya para sa isang ordinaryong server. Iwan mo na lang dyan. Kinumpasan siya ni Mateo na umalis na. Tumango ang babae at tumalikod. Habang naglalakad siya lagpas sa kama, tumagal ang mga mata niya sa mukha ko ng isang saglit. Isang saglit lang, pero sapat na iyon para mabasa ko ang ekspresyon niya. Mayroong napakakumplikado sa mga mata niya. Hindi iyon awa at hindi rin kuryosidad. Mas mukha itong kumpirmasyon. Teka, bigla siyang pinigilan ni Mateo. Anong pangalan mo, Malaya po? Bagong hire. Sumampa ako noong nakaraang buwan. Humarap siya, ang tono niya ay hindi nagpapakumbaba at hindi rin arogante. Sige, Malaya, magkakaroon ng sigwa mamayang hating gabi. Sabihin mo sa mga crew na walang kailangang mag-duty sa deck mamayang gabi. Lahat ay mananatili sa loob ng mga cabin. Masusunod po, Mr. Ilustre. Tiningnan ako ni Malaya ng isa pang beses bago tumalikod para umalis. Napansin kong napakatatag ng kanyang mga hakbang, perpektong kalkulado. Karamihan sa mga service staff sa yating ito ay mga lokal ng Palawan o mga taga-Visayas. Ang makakita ng isang babaeng parang sundalo na nagtatrabaho sa ganitong posisyon ay nagpakaba sa akin ng kaunti. Pagsapit ng 10:00, nagpapanggap bilang alagang asawa, nilunok ko ang 2 pang tableta habang nanonood si Mateo. Siniguro niyang ibinuka ko ang bibig ko bago siya umalis ng kwarto
Nang may nasisiyahang mukha, sinasabing maglalaro siya ng baraha kasama ang mga magulang niya. Pagkaalis niya, bigla akong bumangon. Isinuksok ang mga daliri ko sa lalamunan ko at isinuka ang lahat ng laman ng sikmura ko. Hindi pa tuluyang natutunaw ang mga tableta. Ang tubig na isinuka ko ay may halong puting pulbos. Nagmumug ako, bumalik sa kama, hinawakan ang burner phone at nagkunwaring tulog. Pagsapit ng alas 11, isang mahinang katok ang nagmula sa pinto. 3 katok, isang sandaling paghinto, tapos 3 pa. Umupo ako, buong-buo ang ulirat at naglakad ng nakayapak papunta sa pinto, pinapanatiling mahina ang boses ko. "Sino yan?" "Si Malaya po." Kumabog ang dibdib ko. Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, binuksan ko ang pinto ng bahagya. Nakatayo si Malaya sa labas, bitbit ang isang tray na may 2 basong tubig at isang maliit na platito ng hilaw na hiwa ng luya. "Mrs. Ilustre, alam kong gising kayo." Napakahina pero matalim ng boses niya. "At alam kong dinodroga kayo." Tinitigan ko siya, walang sinasabi. "Hindi ko kayo sasaktan." Itinulak niya ang tray palapit sa akin. "Luya at caffeine pills ito. Tutulungan nitong linisin ang sedative sa sistema ninyo." Hindi ako tauhan ni Mateo. "Nandito ako para imbestigahan sila." "Imbestigahan ang ano?" tanong ko. 5 taon na ang nakalipas, nag-honeymoon ang nakatatanda kong kapatid na si Patricia sa mismong ruta ring ito. Nahulog din siya sa dagat at namatay. Lumusot ang nakakatakot na liwanag mula sa mga mata niya sa madilim na pasilyo. Ang apelyido ng asawa niya ay Ilustre. Nawalan ng dugo ang katawan ko. "Ang pinsan ni Mateo, si Paulo Ilustre," mabilis kong nasabi. Tumango si Malaya. "Ang pamilya Ilustre ay may 3 henerasyon ng pagpatay gamit ang kasal. Pumatay na sila ng hindi bababa sa 7 tao. 2 taon kong ginawa ang deep cover work para lang ma-assign sa yateng ito." Huminga ako ng malalim, binuksan ng mas malaki ang pinto at pinapasok siya. Inilock ni Malaya ang pinto at hinila ako sa banyo, binubuksan ang shower. Tinakpan ng tunog ng umaagos na tubig ang aming usapan. "Narinig mo sila?" tanong niya. "Lahat." Binuksan ko ang aking burner phone at pinarinig ang recording sa kanya. Hindi pwedeng magkamali sa boses ni Mateo. Aalalayan ko siyang tumayo bandang alas 2 ng madaling araw. Sasabihin kong kailangan niya ng sariwang hangin. Tapos isang tulak lang, at tapos na siya. Naging kasing tigas ng bakal ang mukha ni Malaya. Mas mabangis pa ang mga hayop na ito kaysa sa inakala ko. "Ano ang natuklasan mo tungkol sa kapatid mo?" tanong ko, isinusubo ang isang hiwa ng luya. Nagluha ang mga mata ko sa matinding anghang nito. 5 taon na ang nakalipas, pinakasalan ng kapatid ko, ang pinsan ni Mateo na si Paulo Ilustre. Isang yacht honeymoon din. Sinasabing nadulas siya sa dagat. Hindi na nila nahanap ang katawan niya. Kumuha si Paulo ng 100 milyong pisong life insurance payout at kinuha ang magandang ari-arian na iniwan ng mga magulang namin sa kanya. Tumunog ang mga kamao ni Malaya habang kinukuyom ito. Kinalaunan, hinukay ko ang background ng pamilya Ilustre. Pinapatakbo ni Arturo Ilustre ang isang human trafficking syndicate sa kabundukan ng Sierra Madre, ilang dekada na ang nakalipas. Nilinis niya ang pera niya at pumasok sa mga lehitimong negosyo. Sa paglipas ng mga taon, ang mga asawa ng kanyang 3 anak at ilang pamangkin ay namatay, nasiraan ng bait o tuluyang nawala. Pinigilan ko ang pagduduwal. Ginagawa nila ang lahat ng ito para sa insurance money, dowries, mana, real estate, kahit anong makuha nila, sabi ni Malaya. Si Mateo ang pinakamagaling nilang operator. Nag-aral siya ng high finance para partikular na targetin ang mga nag-iisang anak na babae ng mga mayayamang pamilya. "Ikaw ang pinakamalaking isda na nabingwit nila. 17 bilyong piso. Kikilos na sila mamayang gabi," sabi ko. "Ibig sabihin wala na tayong maraming oras." Tiningnan ni Malaya ang relo niya. Alas 11:30 na. Pupuntahan kanya ng alas 2. Mayroon tayong eksaktong 1 oras at kalahati. "May mga lifeboat sa aft deck," sabi niya. "Nag-scout ako sa barko bago sumampa. Pinakialaman nila ang communication systems ng yate. Nakablock ang external signals. Nagtago ako ng satellite phone sa engine room pero nahanap ng mga tauhan nila at sinira. Kaya ngayon kailangan nating umasa sa ibang plano." "Anong ibang plano?" tanong ko. "Tatakas tayo muna," sabi ni Malaya, nakatingin ng diretso sa akin. "Makakapaghiganti ka lang kung mananatili kang buhay." Tumango ako. Binuksan ko ang aparador ko at isiniksik ang mga pinaka-practical kong damit sa isang waterproof na bag.
Binuksan ko ang drawer ng nightstand, kinuha ang diamond necklace na binigay ng tatay ko at ang puseras na pamana ng nanay ko at mahigpit itong itinali sa katawan ko. Ito ang mga alaala ko at ang aking mga ari-arian. Hindi ko ito iiwan sa mga demonyong iyon. Tapos kinuha ko ang backup phone ni Mateo at in-scroll itong muli. Sa pagkakataong ito, nakahanap ako ng hidden folder na naglalaman ng mga email threads sa pagitan niya at ng isang bank manager sa Singapore. Inililista ng mga email ang isang partikular na pangalan ng account at number ng safe deposit box. Kinuhaan ko ito ng litrato, lahat in-upload sa cloud at nag-set ng bagong scheduled email na magti-trigger sa loob ng 2 oras. Mapapansin niyang ginalaw ang telepono niya, babala ni Malaya. Huli na ang lahat para sa kanya, sagot ko. Nahanap ko ang pinakamagaan kong running shoes at nagsuot ng madilim na windbreaker. Napakalamig ng dagat sa gabi at bumabagay ang madilim na kulay sa tubig. Isa pa, naglakad ako papunta sa kama, kinuha ang burner phone mula sa ilalim ng unan at nagsimulang mag-record muli. Nalilitong tiningnan ako ni Malaya. Kung hindi talaga ako makakaalis ng buhay sa barkong ito, diretso ang audio na ito sa NBI, sabi ko sa kanya. Tumango siya at wala nang sinabi pa. Eksaktong hating gabi, umalingaw-ngaw ang mga yabag sa pasilyo. Pinigilan namin ni Malaya ang aming paghinga. Huminto ang mga yabag sa labas ng pinto namin ng ilang segundo, tapos dahan-dahang lumayo. Security patrol, bulong ni Malaya. Nagpapalit sila ng shift sa eksaktong oras na ito gabi-gabi. Pagkatapos aalis na tayo, maghintay pa tayo ng 10 minuto. Walang tao sa deck pagkatapos ng shift change. Umupo ako sa dilim habang pinapanood ang digital clock sa nightstand. Tuwing nag-iiba ang numero, parang pinupunit nito ang puso ko. Bago ang araw na ito, ang pinakamalaking stress sa buhay ko ay ang pagpili ng flower arrangements para sa kasal. Ngayon tumatakbo ako para iligtas ang buhay ko sa hating gabi. Pagsapit ng 12:10, binuksan ni Malaya ang pinto, sumilip sa pasilyo at sumenyas na sumunod ako. Sumunod ako sa kanya, idinidikit ang likod ko sa dingding habang gumagalaw kami patungo sa aft deck. Napakatahimik ng pasilyo maliban sa tunog ng katawan ng barko na humahampas sa mga alon. Dahan-dahan kaming dumaan sa gali, bumaba sa 2 bakal na hagdan at narating ang likurang deck. Isang Zodiac inflatable boat ang nakabitin sa aft davits. Isa itong bangkang goma na may outboard motor at kasya ang 10 tao. Mabilis na lumapit si Malaya, kinalas ang mga tali nang may bilis ng isang militar. Tumulong akong patatagin ang bangka, ang mga mata ko'y nakatutok sa mga pinto ng cabin. Nandito sila. Isang sigaw ng lalaki ang biglang umalingaw-ngaw sa likuran namin. Lumingon ako at nakita ang nakababatang kapatid ni Mateo, si Carlos Ilustre. Nakatayo siya sa second level deck, nakahawak sa barandilya ang isang kamay at nakaturo sa amin ang isa pa. Para siyang gwardya na nakakita ng tumakas na preso. Tulak. Mabilis na isinuot ni Malaya ang isang itim na bonnet at maskara na nagtatago sa mukha niya. Buong lakas niyang itinulak ang Zodiac patungo sa tubig. Nagmadali akong tumulong. Hindi naman sobrang bigat ng inflatable boat, pero ang pagpapadaan nito sa gilid at pag-alis sa rack ay isang pakikibaka. Itinulak namin ito ng buong lakas at tuluyang nahulog sa gilid. Nakakabit pa rin ang mga tali. Hinila ni Malaya ang lubid, kinakaladkad ang bangka patungo sa boarding platform sa likuran. Wala kayong pupuntahan. Bumulusok pababa si Carlos mula sa 2nd deck. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, imposibleng makilala niya kung sino ang kasama ko. Ang mabibigat niyang bota ay dumadagundong sa hagdanan. Nagtali si Malaya ng safety line, sabay ko tumalon pababa sa Zodiac at sumigaw talon. Kinagat ko ang mga labi ko, lumundag sa barandilya at bumitaw. Bumagsak ako sa bangka, ang kanang braso ko'y matinding tumama sa fiberglass hull. Napakatalim ng sakit na nagpaluha sa mga mata ko. Nakabunot na si Malaya ng tactical knife, hiniwa ang mga mooring lines at hinila ang pull cord para paandarin ang outboard motor. Umungol ang makina. Hulihin niyo sila. Nakadating na si Carlos sa first deck platform. 2 lalaking tauhan ang nasa likuran niya. Maya-maya pa isa pang figura ang lumitaw sa 2nd deck. Ito ay ang biyenan kong si Leonora, suot ang silk robe. Tumili siya ng buong lakas. Pigilan niyo sila, huwag niyong hayaang makatakas ang malanding yan. Piniga ni Malaya ang throttle at sumagitsit ang Zodiac paharap sa madilim na tubig. Lumingon ako. Tumalon si Carlos sa barandilya at bumagsak ng direkta sa secondary tender ng yate, isang mas malaki at mas mabilis na fiberglass speedboat. Hinahabol niya tayo, sigaw ko sa ibabaw ng hangin.
Lumingon si Malaya pabalik at marahas na kinabig ang steering tiller pakaliwa. Gumawa ang Zodiac ng malaking U-turn, nagwiwisik ng mga alon ng tubig sa hangin. Kumapit ako sa safety line, muntik ng mahulog. Kumapit ka, sigaw niya, kinabig ang tiller pabalik sa kabilang direksyon. Delikadong tumagilid ang bangka. Kumapit ako ng mahigpit, para sa buhay ko pinapanood ang speedboat ni Carlos na mabilis na lumalapit. Ang mukha niya ay napilipit sa malademonyong pagniwi, sumisigaw ng mga mura na nilulunod ng malakas na hangin ng dagat. Nasa yate pa rin si Leonora, tumitili ng mga utos. Ilubog niyo ang ulo niya sa tubig, huwag siyang patakasin. Ang pagkakarinig sa mga salitang iyon ay nag-alab ng matinding galit sa dibdib ko. Dinukot ko sa bulsa ko ang isang maliit na canister ng military-grade pepper spray na dinala ko. Ipinilit ng tatay ko na dalhin ko ito. Sinasabing kailangang protektahan ng mga babae ang sarili nila kapag naglalakbay. Pinagtawanan pa ni Mateo ang tatay ko dahil sa pagiging praning. Ngayon ito na lang ang tangi kong armas. Tumabi sa amin ang speedboat ni Carlos. Umabot siya sa puwang, sinusubukang hawakan ang gilid ng bangka namin. Sumisigaw, "Papatayin kita! Bagalan mo! Tatalon ako sa kabila!" Sigaw ko kay Malaya. "Baliw ka ba? Kung hindi natin siya pipigilan, hindi tayo makakalayo sa bangkang yan." Nag-alangan si Malaya ng isang saglit, pagkatapos ay bahagyang binawasan ang throttle. Bumagal ang Zodiac, hinahayaang makalapit ng husto ang speedboat ni Carlos. Kalahating nakalabas siya sa bangka niya, inaabot ang braso niya para hulihin ako. Gamit ang marahas na pag-alon, tumayo ako, itinutok ang nozzle ng direkta sa mukha niya at pinindot ang gatilyo. Putang ina, sumigaw sa sakit si Carlos, ibinababa ang mga kamay. Para kamutin ang kanyang nasusunog na mga mata, inihagis ang katawan patalikod. Agad na nawalan ng kontrol ang kanyang speedboat, lumikha ng ligaw na kurba sa tubig at direktang bumangga sa likuran ng aming Zodiac. Ang matinding pagkakabangga ay naghagis sa akin ng direkta sa dagat nagyeyelo. Pumasok ang maalat na tubig sa bibig ko. Nabilaukan ako. May mahigpit na pumulupot sa binti ko. Ito ang safety line ng Zodiac. Hinawakan ko ang lubid ng napakahigpit. Nakahilig si Malaya ng buo sa gilid ng Zodiac, desperadong hinihila ako paitaas. "Hawakan mo ang kamay ko," tili niya. Inabot ko at kumapit sa braso niya. Hindi pangkaraniwan ang lakas niya. Sa isang malakas na hila, naibalik niya ako sa bangka. Namatay ang makina ng speedboat ni Carlos dahil sa banggaan at nagdrift na lang ito. Naririnig namin siyang sumisigaw at nagwawala sa bangka sa ibabaw ng ingay ng humahampas na mga alon. Binuksan muli ni Malaya ang throttle, lumalayo mula sa marangyang yate. Sabi ng biyenan ko, gusto niyang ilubog ang ulo ko sa tubig, sabi ko. Nakahiga sa sahig ng bangka, inuubo ang tubig dagat at napahagalpak ng tawa. "Masyado kang masaya para sa isang taong namamatay na sa lamig," sigaw ni Malaya sa ibabaw ng makina. Hindi ako masaya. Tuluyan na lang akong nagising, sabi ko, umuupo at hinuhubad ang basang-basa kong windbreaker. Isang matalim at nakapapasong sakit ang pumitik sa kanang braso ko. Pagtingin ko sa ibaba, nakita ko ang isang malalim na sugat malapit sa siko ko. Buka ang laman, humahalo ang dugo sa tubig dagat at tumutulo sa deck. Lumingon si Malaya. Napakunot ang noo niya. "Malalim yan. Kailangan nating gamutin agad. Puno ng bakterya ang tubig dagat. Umalis muna tayo rito." Lumingon ako pabalik sa yate. Ang napakaliwanag at multimilyong pisong lumulutang na pabasyo na iyon ay lumiliit sa gabi, mukhang isang maliit na dahon ng ginto na nawawala sa walang hanggang itim na karagatan. Ang kasal ko, ang tiwala ko, lahat ng pinaniniwalaan ko ay naiwan sa barkong iyon. Binablock ng comms nila lahat ng signal. "Paano tayo makikipag-ugnayan sa labas?" tanong ko. Hindi nagsalita si Malaya. May kinuha siya sa kanyang tactical pouch. Isa itong malaki at mukhang sinaunang satellite phone. Putol ang antena at basag na basag ang screen. Nang mahuli nila ako sa engine room, sinira ko ito sinadya para hindi nila malaman na gumagana pa. "Baka gumagana pa ang internal GPS chip at transmitter," sabi niya. "Pero kung makakahanap lang tayo ng lugar na may signal para ayusin ito, kaya mo bang ayusin gamit ang tamang mga gamit?" "Oo." "Anong mga gamit?" "Screwdriver, soldering iron, voltage regulator." Mapait akong tumawa. "Saan naman tayo makakahanap niyan?" "Sa gitna ng dagat." Tumingala si Malaya sa langit. "Tumatama na ang sigwa. Kailangan nating makahanap ng lupa agad." Tumingala ako sa nakakasakal na madilim na kalangitan. Tuluyang nilamon ng mga ulap ang buwan at nagsimula ng umalon ng marahas ang dagat.
Umuungol ang hangin mula sa hilagang silangan. Bawat bugso ay mas malakas kaysa sa nauna. Ipinapakita ng fuel gauge na may 1,003 pa tayong natitira. 40 nautical miles na lang sigaw ni Malaya sa ibabaw ng hangin. Anong may 40 miles mula rito? Nagkalkula siya sa isip niya. Base sa mga mapa sa timog-timog silangan mula rito, ay may mga walang taong isla. Kung sweswertehin tayo makakadaong tayo. At kung hindi tayo swertihin, edi palutang-lutang tayo at hihintayin silang magpadala ng helicopter para tugisin tayo. May helicopter sila, tanong kong kinikilabutan. Wala sa yate pero ang pamilya Ilustre ay may matitibay na koneksyon sa Palawan at Manila. Dumilim ang mukha ni Malaya. Malapit lang ang port of registry nila. May mga binabayaran silang lokal na fixer at smuggler. Kapag nalaman nilang nawawala tayo, aalertuhan nila ang mga tao nila sa katihan. Natahimik ako, nakatitig sa napakadilim na kailaliman. Marahas na nagpaduyan-duyan ang Zodiac sa tuktok ng mga alon. Kumapit ako sa safety line ng isang kamay at hinawakan ang burner phone sa bulsa ko gamit ang isa pa. Nakasara ang telepono sa isang waterproof bag. Nandito ang lahat ng ebidensya. Hanggat nabubuhay ako, pagbabayarin ko ang mga demonyong ito. Naging marahas ang hangin. Lumaki ang mga alon mula 6 feet hanggang 10 feet. Hinagis-hagis ang aming maliit na bangka parang patay na dahon. Pinatay ni Malaya ang makina at inihagis ang sea anchor para panatilihing nakatutok ang muso ng bangka sa mga alon at maiwasan kaming tumaob. Baka hindi tayo makarating sa isla, sigaw ni Malaya. Mas malala ang bagyo kaysa sa na-forecast. Isang guhit ng kidlat ang pumunit sa kalangitan na sinundan agad ng nakakabinging pagkulog. Bumuhos ang napakalakas na ulan, humahampas sa mga mukha namin parang totoong mga sinturon. Hindi ko maidilat ang mga mata ko, umaasa na lang sa survival instinct para kumapit sa mga lubid. Marahas na bumulusok pababa ang Zodiac sa mukha ng isang malaking alon, lumikha ng pakiramdam ng kawalan ng timbang na parang nahuhulog kami sa bangin. Ibaba mo ang center of gravity mo. Hawakan mo ang center pontoon bar. Bumaon ang boses ni Malaya sa dagundong ng bagyo. Ibinabalik ako sa realidad. Ginawa ko ang utos niya, idinapa ang katawan ko sa deck at inipit ang dalawang braso ko sa inflated center thwart. Bumaha ang malamig na tubig dagat sa bangka, tuluyang lumubog ang mga binti ko. Pumasok ang maalat na tubig sa sugat sa braso ko, nagdala ng nakakabulag at napakatinding sakit. Walang silbi ang makina dito. Dumapa si Malaya sa tabi ko, humawak din sa bar. Anong gagawin natin, sigaw ko? Hihintayin nating lumipas. Mabilis gumalaw ang mga sigwang ito. Tumango ako, pero alam ko ring baka hindi na tayo mabuhay para makita itong lumipas. Isang dambuhalang alon ang humampas sa tagiliran namin, muntik nang baligtarin ang Zodiac. Naramdaman kong umangat ako dahil sa matinding lakas ng tubig, tapos brutal na bumagsak pabalik sa bangka. Tumama ang kaliwang balikat ko sa bakal na bracket ng console. Napakasakit nito. Inabot ako ni Malaya, mahigpit na hinawakan ng kwelyo ng life jacket ko, at kinaladkad ako pabalik sa center bar. Huwag kang bibitaw. Bigyan mo pa ako ng 10 minuto. Pagkasabi niya noon, isa na namang pader ng tubig ang bumagsak sa amin. Nasinghot ko ang isang baga ng tubig dagat. Inubo ako ng napakalakas, akala ko puputok na ang mga baga ko. Ang dagundong ng dagat at ang kulog ay humalo sa iisang tuloy-tuloy na nakakabinging ingay sa aking mga tainga. Ang imahe ng aking ama ay nag-flash sa isip ko. Kung hindi pumasok ang scheduled email na iyon, kung mamatay ang mga magulang ko sa itinayong aksidente sa Baguio, magiging walang saysay ang buong buhay ko, kundi isang scam ng ibang tao. Hindi. Kinagat ko ang mga labi ko at idinikit ng husto ang katawan ko sa rubber floor. Hindi ako mamatay dito. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, pero sa wakas ay nagsimulang humina ang hangin, humina ang ulan. Ang marahas na karagatan ay unti-unting bumalik sa mabibigat na pag-alon. Basang-basa ako hanggang buto, walang tigil sa panginginig, at nagkikiskisan ang mga ngipin ko ng napakalakas. Medyo mas maayos ang kalagayan ni Malaya. Tumayo siya, tiningnan ang outboard motor, nag-prime ng ilang beses, at hinila ang cord. Umandar ang makina. Umuubo ng malakas, pero umiikot ang propeller. Paubos na ang krudo natin. Tiningnan niya ang gauge. 20 miles na lang siguro. Makakahanap ba tayo ng isla? Dapat may matumbok tayo bago mag-umaga. Tumingala siya sa langit. Pinag-aralan ko ang mga mapa para sa sektor na ito. Sa timog-timog silangan ay may mga serya ng isla. Ang pinakamalapit na may tao ay isang tourist spot sa Balabac, pero ang mga panlabas na isla ay tuluyang walang tao. Pumunta tayo sa tourist area, sabi ko.
Kung may mga tao makakahingi tayo ng tulong. Umiling si Malaya. Hindi pwede. May napakalaking network ang mga ilustre dito. Paglabas natin sa sibilisasyon, malalaman agad ng mga tauhan nila. Bago natin maibigay ang ebidensya sa mga autoridad, kailangan nating manatiling patay. Naintindihan ko agad. Alam na ni Mateo na tumakas ako bitbit ang ebidensya. Hahanapin niya kami ng desperado, siguradong tinatawagan na niya ang Philippine Coast Guard para i-report ang trahedya ng asawa niyang nahulog sa dagat. Kung papasok ako sa pampublikong lugar, mahahanap ako ng mga hitman niya bago pa ako mahanap ng pulisya. Kung ganoon, pumunta tayo sa walang taong isla, sabi ko. Tumango si Malaya. Nagiging maputlang kulay abo na ang abot tanaw. Pagkatapos ng bagyo, naging kakatwang kalmado at kulay bakal ang dagat. Nakaupo ako sa bangka, nanginginig. Ang balat sa paligid ng sugat sa braso ko ay naging puti, ang mga gilid ay pula at matinding namamaga. Malaya, tawag ko sa kanya. Mabubulok ba itong braso ko? Lumingon siya, kunot na kunot ang noo. Malalim na sugat yan. Kailangan itong tahiin. Pagdaong nating hahanap ako ng paraan para tahiin yan. Marunong kang manahin ng sugat. Natutunan ko ang combat first aid sa militar. Totoo bang nasa special ops ka? Ngumiti siya ng bahagya. Philippine Marines. Matapos akong ma-discharge, kumuha ako ng maritime credentials at nag-infiltrate sa mga tauhan niya. Tumango ako. Nakaramdam ng bigla ang alon ng matinding kapanatagan. Umusad ang zodiac. Naging mas maliwanag ang kalangitan. Lumingon ako sa pinanggalingan namin. Walang hanggan ang dagat. Matagal nang naglaho sa abot tanaw ang marangyang yating iyon. Inisip ko kung anong itsura ng mukha ni Mateo nang malamang wala na ako. Siguradong nababaliw na sina Arturo at Leonora. Pumalya ang perpektong plano nilang pagpatay at ngayon ay kailangan nilang umisip ng paraan para pigilan ang pagdurugo. Lupa, sigaw ni Malaya. Lumingon ako at nakita ang madilim na berdeng anino na umaangat mula sa abot tanaw. Ito ang hugis ng isang isla na lumulutang ng tuluyang nakahiwalay sa tubig na kabalangkas laban sa sumisikat na bukang liwayway. Nagluha ang mga mata ko. Nakaligtas kami. Pagdating ng zodiac sa mabuhanging pampang, halos maghiwa-hiwalay na ito. Naunang tumalon si Malaya, itinatali ang mooring line sa natumbang puno ng niyog. Sinubukan kong tumayo pero tuluyang bumigay ang mga binti ko. Naglakad si Malaya palapit, kinaladkad ako palabas ng bangka at tinulungan ako sa pampang. Pagdikit ng mga paa ko sa buhangin, nanghina ang mga tuhod ko at bumagsak ako. Kailangan nating makaalis sa bukas na pampang. Baka magpadala sila ng mga search helicopters, sabi ni Malaya. Tumingala ako sa langit. Wala pang rotors pero siguradong may kakayahan ang pamilya Ilustre na halughugin ang lugar na ito hanggang sa mga puno. Pinilit kong tumayo. Naglakad kami palayo sa pampang, patungo sa loob ng isla. Pilit na dumadaan sa makakapal at mabababang halaman at umaakyat sa mga batuhan. Tuluyang naubos ang lakas ko. Gumagalaw lang ako dahil halos kinakaladkad na ako ni Malaya. May kuweba sa unahan, turo niya. May mababaw na hukay sa mukha ng bato, natatakpan ng makakapal na baging at matataas na damo. Kung hindi ka mismong nasa tapat nito, hindi ito makikita. Pumasok kami sa loob. Tinatayang 10 feet ang lalim nito, medyo tuyo at may tuyong damo at sanga sa loob. Pinaupo ako ni Malaya, lumabas ulit, kumuha ng ilang tuyong panggatong at ginamit ang lighter niya para gumawa ng maliit na apoy. Hubarin mo ang mga damit mo at patuyuin, utos niya. Nag-alangan ako, dahan-dahang hinuhubad ang basang windbreaker at pantalon ko. Basang-basa rin ang mga damit panloob ko. At medyo naiilang akong gawin ito sa harap niya. Tiningnan niya ako, minsan hinubad ang sarili niyang tuyong tactical jacket at iniabot ito sa akin. Suotin mo muna to. Paano kasanay ako sa hirap? Umupo siya sa tabi ng apoy, kumuha ng maliit na utility kit mula sa belt pouch niya at naglabas ng ilang gamit, mga karayom na panahi, isang ikid ng medical suture thread at isang maliit na bote ng betadine iodine. Tatahiin mo ba talaga ako? Nakatitig ako sa kurbadang karayom, naninikip ang sikmura ko. Kung hindi maiimpeksyon yan, na-sterilize niya ang karayom sa apoy, pinunasan ng iodine at lumuhod sa tabi ko. Kagatin mo itong kung ano at tiisin mo. Kumuha ako ng piraso ng basang damit ko, kinagat ito ng madiin at tumango. Nang bumaon ang karayom sa laman ko, tuluyang nagdilim ang paningin ko. Kinagat ko ito ng napakadiin, hanggang sa sumakit ang pangako, walang tigil ang pag-agos ng luha sa mukha ko. Napakatatag ng mga kamay ni Malaya. Bawat tahi, parang nag-aayos lang ng napunit na basahan.
Mas matapang ka kaysa sa kapatid ko, mahinang sabi ni Malaya habang nagtatrabaho. Namatay siyang hindi man lang nalaman kung anong klaseng halimaw ang napangasawa niya. Binitawan ko ang damit, humihingal ng malakas. Paano mo nalaman na pinatay talaga siya? Nagpadala siya ng text sa akin bago ang kasal, sinasabing lagi siyang dinadala ni Paulo sa dagat at pakiramdam niya may mali. Sinabihan ko siyang mag-ingat. Hindi na siya sumagot. 3 araw ang lumipas, nakatanggap ako ng tawag na nalunod siya. Patag ang boses niya pero bawat salita ay parang dinudurog mula sa kanyang mga ngipin. Anong nangyari kay Paulo? Lumipat sa Bali, Indonesia. Bumili ng 2 naglalakihang villa gamit ang life insurance ng kapatid ko. Nagtayo ng luxury resort, sabi ni Malaya, ginugupit ang sinulid. Tinapik niya ang braso ko. Tapos na. Kapag nakabalik tayo sa Manila, kailangang ayusin ito ng totoong doktor. Tiningnan ko ang maayos na hanay ng tahi sa braso ko. Kumirot ang ilong ko. Salamat Malaya. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ang pananatili mong buhay, ang pinakamagandang pasasalamat na mahihingi ko. Tumayo siya, naglakad patungo sa bukana ng kuweba at tiningnan ang kalangitan. Magpahinga ka. Ngayong hapon iikot ako sa isla para tingnan kung may makikita tayong malinis na tubig. Sumandal ako sa pader ng kuweba, ipinipikit ang aking mga mata. Pakiramdam ko nakalas ang buong katawan ko, sumasakit ang bawat buto. Pero ang pisikal na sakit ay walang sinabi kumpara sa nabubulok na butas sa dibdib ko. Mateo Ilustre. Ako, si Tala Makalintal, ay sumusumpa sa Diyos. Hanggat may hininga pa ako sa katawan ko, pagbabayarin kita gamit ang buhay mo. Nakatulog ako ng 2 oras bago nagising sa napakasakit na pagpintig. Ang sugat sa braso ko ay matinding kumikirot at ang katawan ko ay parang pugon. Naglakad si Malaya palapit, sinalat ang noo ko at lumungkot ang mukha niya. Mataas ang lagnat mo. Dinilaan ko ang pumutok kong mga labi. Ang lalamunan ko'y parang pinahiran ng papel de liha. May tubig ba? Umiling si Malaya. Walang tubig tabang sa islang ito. Hinanap ko kahit saan. May ilang puno ng buko, pero yung nasa itaas hindi ko maabot at yung nasa lupa ay bulok na. Humingal ako ng malakas, pakiramdam ko nileletsyon ako sa apoy. Ang impeksyon ay nag-trigger ng matinding lagnat. Wala man lang akong lakas para umupo. Kailangan kong lumabas ulit at maghanap ng tubig o kahit anong pampababa ng lagnat, sabi ni Malaya. Diyan ka lang, huwag kang gagalaw, babantayan ko ang apoy para sayo. Naglakad siya patungo sa bukana, maingat na tinakpan ito ng mga sanga at baging nagbigay ng ilang tagubilin at umalis. Nakahiga ako roon na nahihibang tumutulo ang malamig na pawis sa mukha ko. Nagpaikot-ikot sa isip ko ang magulong mga imahe. Ang nakangiting mukha ni Mateo sa deck, mga litrato niyang kasama ang babaeng si Rina. Ang napilipit na mukha ng biyenan kong si Leonora na sumisigaw na ilubog ang ulo ko sa tubig. Hindi ako pwedeng mamatay. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko sa isip ko, hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi ko alam kung gaano katagal bago bumalik si Malaya. May dala siyang ilang murang buko at isang dakot ng ligaw na halamang gamot. May tumutubong wild dota sa Tagaytay. Nakakapababa ito ng lagnat at pamamaga. Dinurog niya ang mga halamang gamot gamit ang bato, ipinahid ang katas sa sugat ko, tapos tinaga ang buko at ibinuhos ang sabaw sa bibig ko. Mainit-init ang sabaw ng buko at may natural na tamis. Ininom ko ito ng sakim. Pagkatapos ng ilang lagok, gumaan ng kaunti ang lalamunan ko. May maliit na Tagaytay sa gitna ng isla. May talampas sa Hilaga gubat sa timog ulat ni Malaya. Nakahanap ako ng lumang aspaltadong daan. Mukhang abandonadong kalsada ng militar mula noong 2 digmaang pandaigdig, aspalto at semento. Sinundan ko ito pahilaga at nakita ko ang isang maliit na sementadong istruktura na nakatago sa makakapal na halaman. Mukhang bunker. Kinakalawang na ang blast door nito. May lumang US military stenciling doon. Pilit kong inangat ang sarili ko. Militar ng US, oo, may mga listening posts at radar stations na itinayo ang mga Amerikano sa iba't ibang parte ng Pilipinas noon, lalo na dito sa Palawan, noong digmaan, sabi ni Malaya. Lohikal lang na makahanap tayo ng abandonadong bunker dito. Mabilis na gumana ang utak ko. Kung may radio equipment sa loob, makakahingi tayo ng tulong. Nagliwanag ang mga mata ni Malaya. Iyan mismo ang naiisip ko. Pero hindi ko kayang buksan ang pintong yon mag-isa. Kailangan ko ang tulong mo. Sinubukan kong tumayo. Mahina pa rin ang mga binti ko pero mas maayos na kaysa kanina.
Binigyan ako ni Malaya ng matibay na sanga na magagamit bilang saklay. Umasa doon sumunod ako sa kanya palabas ng kuweba. Nahilo ako sa nakakabulag na araw ng isla. Mas kalmado ang hangin kaysa kagabi, at ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay umaalingaw-ngaw sa di kalayuan. Dumaan kami sa mga palumpong pumasok sa manipis na kakahuyan at umakyat sa banayad na dalisdis. Ayon turo ni Malaya. Sinundan ko ang tingin niya at nakita ang isang sementadong istruktura sa gitna ng makakapal na baging. Mababa ito sa lupa hugis pillbox. Ang pasukan ay isang solido at bakal na blast door kinakalawang na at nag-oxidize. Sa tabi ng pinto ay may konkretong poste na may kupas na letra. Lumapit ako at bahagya kong nabasa, US Navy Restricted Area Comms Outpost 7. Mabubuksan ba natin ito, tanong ko? Lumapit si Malaya at itinulak ang mabigat na bakal na pinto. Hindi ito gumalaw kahit 1 milimetro. Halos nag-welding na ang kalawang sa frame nito. Lumingon ako sa paligid at nakita ko ang isang makapal na kalawanging rebar sa lupa, malamang ay lumang gamit sa konstruksyon. Pinulot ko ito, isiniksik ang patag na dulo sa puwang ng pinto at hinila gamit ang buong bigat ko. Tumulong si Malaya, pareho naming ibinuhos ang buong bigat namin bilang lever. Gamit ang nakakabinging paglangit-ngit ng bakal, nabuksan ng kaunti ang pinto. Bumuhos palabas ang amoy ng mabigat na alikabok at kalawang mula sa dilim. Pinuwersa naming buksan ang pinto ng mga tutalampakan at sumiksik sa loob. Napakadilim, nililiwanagan lang ng sinag ng araw mula sa bukas na pinto. Kumuha si Malaya ng maliit na tactical flashlight, itinatapat ang ilaw sa buong silid. Mga 200 square feet ito. Sa isang pader ay may hilera ng steel racks na naglalaman ng mahahabang military surplus crates. Sa kanto ay may 2 nabubulok na canvas cots, kinakalawang na rin ang mga frame. Nakakalat sa sahig ang mga lumang ration cans at bote ng salamin. Tingnan mo, tumapat ang ilaw ni Malaya sa likurang pader. Sa ibabaw ng mabigat na bakal na mesa ay may malaking makina na natatakpan ng nabubulok na canvas tarp. Lumapit si Malaya at maingat na hinila ang canvas. Sa ilalim nito ay may lumang heavy-duty shortwave radio transmitter. Sira na ang mga lumang baterya nito, pero buo pa ang heavy-duty hand-crank generator. Gumagana pa ba to, nanginginig ang boses ko. Mabilis na nag-inspeksyon si Malaya. Buo pa ang main chassis, pero hindi ito sapat. Kailangan natin ng antena. Kung walang antena, hindi tayo makakapag-broadcast ng signal. Naglakad ako papunta sa mga rack, at napansin ko ang isang hugis silindrong bagay na binalot ng makapal na wax-coated paper. Pinunit ko ito, isa itong collapsible military whip antenna. May kalawang ito sa labas, pero mukhang buo pa ang istruktura nito. Puwede ba ito? Itinaas ko ito. Kinuha ito ni Malaya, kumikinang ang mga mata. Oo, standard issue tactical folding antenna, ginawa para tumagal habang buhay. Parang ininiksyonan ako ng purong adrenaline sa mga ugat ko. Kahit ang braso ko ay tumigil na sa sobrang sakit. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong ko. Ilabas ang makina. Gamitin ang araw para initin ang mga dry cells. Paikutin ang generator. Ikabit ang antena. At i-tune ang frequency. Pinagpagan niya ang transmitter faceplate. Vintage gear ito. Limitado ang frequency range. Makakapag-transmit lang tayo sa Universal Maritime Distress Channels. Kailangan ko ng oras para i-calibrate ito. Magpapadala ba sila ng mga helicopter para hanapin tayo sa isla, nag-aalalang tanong ko? Nag-isip si Malaya sandali. Hindi maglulunsad ang mga ilustre ng malaki at kapansin-pansing paghahanap. Kung patay tayo, maganda. Kung buhay tayo, ang pinakamalaking bangungot nila ay kung makokontak natin ang mainland at malalabas ang ebidensya. Malamang gagamit sila ng mga pribadong fixer o koneksyon sa sindikato para tahimik na linisin ang mga isla. Ibig sabihin mabilis sila, sabi ko. Tumpak, tinapik ni Malaya ang mabigat na transmitter. Tulungan mo akong ilabas ito. Hindi ko inakalang isang araw maliligaw ako sa isang walang taong isla, humahatak ng radyo noong ikalawang digmaang pandaigdig, palabas ng isang bunker. Napakabigat ng makina. Kinailangan nito ang bawat onsa ng lakas naming dalawa para kaladkarin ito palabas sa ilalim ng direktang sikat ng araw. Ginamit ni Malaya ang multi-tool niya para tanggalin ang casing. Hihipan ang alikabok sa mga internal relays at pinatakan ng langis ang mga hand crank bearings. Gumagalaw ang mga kamay niya nang may kasanayan ng isang master technician. Natututunan ito sa survival and evasion training ng Marines. Mandatory module ang emergency comms.
Ngumiti siya ng bahagya. Akala ko hindi ko ito magagamit kailanman. Mali pala ako. Tiningnan ko siya. Malaya kung makakabalik tayong buhay. Ipinapangako kong tutulungan kitang imbestigahan ang kaso ng kapatid mo. Ipapakulong natin ang mga ilustre. Tumingala siya sa akin, seryosong-seryoso ang mga mata. Iligtas muna natin ang isa't isa. Tumango ako. Nakakapasong init ang araw sumusunog sa balat namin. Nag-set up ng tripod at itinayo ang whip antenna. Kailangan nating paikutin ito ng mabilis para magkakuryente, sabi ni Malaya. Nagsimulang ikutin ni Malaya ang mga frequency dials, pinipihit ang mga knobs ng milimetro kada milimetro, habang buong lakas kong inikot ang generator handle. May nasagap ako, bigla niyang sabi. Lumapit ako at narinig ang mahinang tunog ng static na nagmumula sa speaker ng transmitter. Basag ang tunog, nawawala't bumabalik na parang multo mula sa ibang mundo. Tuloy mo lang. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ekspertong pinihit ni Malaya ang dial. Lumakas at humina ang static hanggang sa isang partikular na band. Narinig namin ang mga boses ng tao. Nag-e-English ito na may mabigat na tuldik ng isang mangingisda. Isang freighter, bulong ni Malaya, na parang kapag nagsalita siya ng malakas ay mawawala ang signal. Inilock niya ang frequency, tumikhim, kinuha ang mabigat na mikropono at nagsimulang mag-broadcast sa malinaw at matalim na English. Mayday, Mayday, Mayday. This is an emergency maritime broadcast. Na-stranded kami sa isang walang taong isla sa Palawan. Nawala ang barko sa bagyo. May isang sugatang tao na nangangailangan ng agarang medical evacuation. Inuulit, agarang medical evacuation ang kailangan. Lumabas ang transmission kasabay ng tunog ng static. Natahimik ang receiver ng ilang nakakakabang segundo. Tapos isang boses ang narinig. Vessel in distress. Ito ang Philippine Coast Guard cutter Marlin. Signal received. Please transmit your coordinates and number of souls on board. Mabilis na ibinigay ni Malaya ang aming tinatayang GPS coordinates at inulit ang impormasyon. Tumunog muli ang radyo. Coordinates confirmed. Nagpapadala na kami ng PCGAW-109 helicopter mula sa pinakamalapit na sektor, ETA, ay 90 minuto. Panatilihing bukas ang channel na ito. Pagkarinig sa mga salitang iyon, bumaha ng luha ang mga mata ko. Nakaligtas kami. Nagawa talaga namin. Napahagulgol ako. Huminga ng malalim si Malaya, malinaw na nawala ang tensyon sa mukha niya. Inabot niya ang kamay niya. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Dalawang bugbog at pagod na babaeng nakaupo sa ilalim ng nakakapasong araw sa isang walang taong isla nagtatawanan. Sa loob ng susunod na 1 oras at kalahati, nakaupo kami sa tabi ng radyo, hawak ang frequency. Paminsan-minsan pinipindot ni Malaya ang mic para kumpirmahin ang status namin. Sumandal ako sa isang tuod ng niyog, hinahayaang patuyuin ng araw ang huling tubig dagat sa mga damit ko. 9 na minuto, bulong ko. Malapit na. Huwag mo munang ibaba ang bantay mo, babala ni Malaya. Kung ang network ng mga ilustre ay nagmomonitor ng maritime distress frequencies na laging ginagawa ng mga smuggler, baka malaman nilang tayo ito. Kumabog ang dibdib ko. Tama siya. Nakablock ang internal comms ng yate, pero ang mga lokal na fixer ng pamilya, ilustre, ay may kagamitan para mag-scan ng mga open Mayday channels. Ihanda mo ang armas mo. Kumuha si Malaya ng folding tactical knife mula sa pouch niya at inabot sa akin. Hinawakan ko ang hawakan. Maliit ang kutsilyo, pero napakatalim ng talim nito. Marunong ka bang gumamit niyan, tanong niya. Kung may susubok pumatay sa akin, matututunan ko. Tiningnan ako ni Malaya pero wala siyang sinabi. Bumagal ang pag-usad ng oras. Bawat bugso ng hangin, bawat tawag ng ibon ay nagpapakaba sa amin. Paminsan-minsan ay nag-iingay ang radyo dahil sa logistical chatter sa pagitan ng Coast Guard at ng rescue chopper. Pagkalipas ng 75 minuto, ang matunog na thwack, thwack, thwack ng rotors ng helicopter ay umalingaw-ngaw mula sa abot tanaw. Tumingala ako. Isang malaking puti at kahel na Philippine Coast Guard helicopter ang papalapit sa amin mula sa hilaga. Nandito na sila. Tumayo ako. Tumayo rin si Malaya, iwinawagayway nang malakas ang mga braso niya sa langit. Huminto sa ere ang chopper sa itaas namin. Pinatag ng malakas na hangin ng rotor ang mga halaman at lumikha ng sandstorm. Bumukas ang pinto sa gilid at ibinaba ang isang rescue swimmer. Pagbaba niya, agad niya kaming tiningnan. Sino ang sugatan, sigaw niya sa ibabaw ng ingay ng rotor.
malalim na sugat sa kanang braso, post-suture infection, at mataas na lagnat. Tinuro ako ni Malaya. Ipinasa ng rescue swimmer ang impormasyon sa headset niya, tapos sumenyas para sa rescue basket. Itinali ako at iniangat sa loob ng cabin. Habang hinihila ako papasok sa pinto, tiningnan ko ang isla sa huling pagkakataon. Ang kuweba ang sementadong bunker, ang radyo ang sira-sirang Zodiac. Sa Pampang. Ang islang iyon ang nagligtas sa aming buhay. Sa loob ng chopper agad akong binigyan ng flight medic ng IV ng antibiotics at sinimulang linisin ang sugat ko. Nakaupo si Malaya sa tabi ko, mahigpit na nakakuyom ang kamay sa isang bagay. Walang nakapansin kung kailan niya tinanggal ang primary tuning dial ng lumang radyo. Dadalhin mo yan, bulong ko. Souvenir, ngumiti siya. Tumagal ng halos 1 oras ang biyahe. Lumapag kami sa helipad ng Palawan Provincial Hospital sa Puerto Princesa. Dinala agad ako sa ER para sa buong pagsusuri. Sabi ng attending doctor, napakaswerte ko daw. Matindi ang impeksyon sa sugat ko pero hindi pa ito tuluyang nabulok septic. 1 araw pa roon at baka nawala na ang braso ko o ang buhay ko. Kinaumagahan, pumasok kami ni Malaya sa grand lobby ng isang pribadong bangko sa Singapore. Nakasuot ako ng magarang designer suit, may malalaking sunglasses para itago ang mukha ko. Nagawa ni Atty. Hilario ang isang legal na milagro gamit ang mga offshore account files at mga peking special power of attorney na kinuhanan ko ng litrato mula sa telepono ni Mateo, mga dokumentong aroganteng ginamit ni Mateo para itali ang pangalan ko sa account. Ang mga elite Swiss banking partners ni Atty. Hilario na may sangay sa Singapore ay pinuwersa ang isang mabilis at tahimik na access. Dahil nandoon ang pirma ko sa mga founding documents technical na mayroon akong joint authorization. Sa ilalim ng matinding legal na pressure mula sa aming mga abogado, napilitan ng bangko na bigyan ako ng access nang hindi nagtitrigger ng alerto kay Mateo. Naghihintay ang senior bank manager sa amin sa isang pribadong VIP room. Mukha siyang kinakabahan, halatang alam niya ang matinding bigat ng batas na ipinataw ni Ate Hilario. Ineskortan niya kami sa ilang biometric security doors nang walang hindi kinakailangang tanong. Bago huminto sa isang vault na napapalibutan ng kumikinang na steel boxes. Nandito na po tayo, Miss Makalintal, mahina niyang sabi, dahil ibinunyag ni Atty. Hilario na gumamit si Mateo ng mga peking pirma. Para buksan ang joint account na ito, napilitan ang bangko na makipagtulungan upang iwasan ang investigasyon ng Interpol para sa money laundering. Bilang biktima at teknikal na nakapangalan sa account, ipinasok ng manager ang master key at na-bypass ang secondary lock. Umugong ng malakas ang kandado sa tahimik na vault. Hinila ko palabas ang bakal na drawer. Sa loob ay may makapal na salansan ng mga dokumento na perpektong nakaayos. Ilang pasaporte at sa ilalim nito ay ilang plastic evidence bags. Kinuha ni Malaya ang unang bag agad na nawala ang dugo sa mukha niya. Sa loob ng bag ay may hibla ng buhok ng tao. Bawat bag ay may nakatype na label. Ang una, Patricia Ika, 14 ng Hunyo 2019. Ang pangalawa, Maria Ika, 2 ng Marso 2017. Ang pangatlo, Bianca Ika, 19 ng Agosto 2014. Binilang ko sila, 7 bag. 7 hibla ng buhok, 7 buhay ng tao. Tinatrato ng pamilya Ilustre ang mga biktima nila. Bilang mga hunting trophies, inililista ang kanilang mga pinatay. Nakatitig ako sa mga bag, bumaon ang mga kuko ko sa palad ko. Hinaplos ni Malaya ang bag na may label na Patricia. Nanginginig ng malakas ang mga kamay niya. Bumigat ang paghinga niya, naghahabol ng hininga na parang hinihigop ang lahat ng hangin sa kwarto. Sa kanya ito. Walang kalatoy-latoy ang boses niya. Kilala ko ang ipit na to. Sa loob ng bag kasama ang hibla ng buhok ay may isang dark green velvet scrunchie na may maliit na kupas na perlas. Lumapit ako at nakita ang gasgas na mga gilid ng tela. Isa itong gamit na halatang isinuot at minahal ng mahabang panahon. Malaya, ipinatong ko ang kamay ko nang mahigpit sa balikat niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim na nanginginig at nang idilat niya itong muli, ang kanyang titig ay kasing lamig ng yelo. Kuhanan mo ng litrato. Kuhanan mo lahat, utos niya. Tumango ako, nilabas ang burner phone at nagsimulang kumuha ng high-resolution photos ng bawat item sa kahon. Pagkatapos idokumento ang mga tropeyo, sinuri ko ang ilalim ng bakal na drawer at nakahanap ng isang false plate. Pinilit ko itong iangat. Nakatago sa ilalim nito ang isang itim na leather-bound ledger. Binuksan ko ito.
Puno ang mga pahina ng sulat kamay na accounting, mga petsa, lokasyon, targets, payout amounts, methods of execution at mga handlers na kasali. Ito ang master ledger ng isang industrial scale na negosyo ng pagpatay. Sulat kamay ni Arturo Ilustre, napansin ni Malaya habang nakatingin sa ibabaw ng balikat ko. Nakita ko siyang nagsusulat sa logbook niya sa yate. Inilipat ko sa pinakahuling pahina. Nanikip ang puso ko. Tala Makalintal, Agosto 2026. West Philippine Sea Yate Aksidenteng Pagkalunod Trust Fund, 10 bilyong piso. Handlers, Mateo, Arturo, Leonora. Nakasulat doon ang pangalan ko. Ako lang ang pinakabagong entry sa ledger nila ng kamatayan. Mga hayop. Idinura ko ang salita. Kasama ng ledger ang ilalim na palapag ay naglalaman ng ilang offshore debit cards, isang USB drive, at isang salansa ng financial documents sa iba't ibang lengguwahe. Kinalaunan, kinumpirma ni Atori. Hilaryo na ito ay mga wire transfers na nagpapatunay na naglalagay ang pamilya Ilustre sa mga opisyales, sa daungan at pulisya sa iba't ibang bansa. Sapat na ito, sabi ko kay Malaya, sapat na ito para ipadala silang lahat sa National Penitentiary habang buhay. Tumango siya nang maingat ibinalik ang lahat sa eksaktong ayos na nahanap namin ito, kinukuha lang ang mga digital photos. Tahimik kaming lumabas ng bangko. Matagal kaming nakaupo sa likod ng sasakyan namin. Ano ang susunod na hakbang? Sa wakas ay tanong ni Malaya. Hihintayin natin ang tamang oras. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mataong kalsada ng Singapore. Titirahin natin sila. Kapag pakiramdam nila'y hindi sila magagapi. Mas maaga dumating ang oras na iyon kaysa sa inasahan ko. Makalipas ang 2 araw, nagpatawag si Mateo Ilustre ng press conference sa Manila Hotel. Ang imbitasyon na ipinadala niya sa media ay nakasulat, katotohanan at katarungan. Nagpapanggap siyang biktima. Text sa akin ni Aturi. Hilaryo, pino-forward ang live news link. Binuksan ko ang video stream. Nakasuot si Mateo ng perpektong itim na suit, nakatayo sa podium. Mapula ang kanyang mga mata. Medyo magulo ang kanyang buhok, nagpapanggap na isang lalaking nawasak sa pagluluksa. Nakatayo sa likuran niya, mukhang wasak na wasak din sina Arturo at Leonora Ilustre. Mga miyembro ng press, salamat sa pagpunta ngayon. Simula ni Mateo, ang boses ay malalim at nasasakal sa emosyon. Ang aking asawa si Tala Makalintal ay trahedyang nahulog sa dagat noong aming honeymoon. Hanggang ngayon nawawala siya. Bilang asawa niya, nabubuhay ako sa isang bangungot. Pero may mga malisyosong tsismis na kumakalat sa internet na nagpapahiwatig na may kinalaman ako sa pagkawala niya. Ito ang pinakamatinding pang-iinsulto sa aking pagkatao. Mas naging emosyonal siya, may mga luhang tumutulo sa mga pisngi niya. Itinayo ko ang Tala Makalintal Memorial Charity Foundation para patunayan sa kanya sa langit na totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit magduda pa sa akin ang buong mundo, po protektahan ko ang alaala niya. Sumabog ang mga flash ng kamera sa buong kwarto. Pang-Oscar, ang galing ngumiwi si Malaya. Tinitigan ko ang luha ang mukha ni Mateo sa screen at napahagalpak ng tawa. Ang pakikipag-usap sa isang psychopath ay pag-aaksaya lang ng oras. Kaya niyang tumayo sa harap ng national press at umiyak parang Romeo. At sa kalagitnaan ng gabi ngumingiti habang sinasabing, isang tulak lang at tapos na siya. Ati, Hilaryo, nasa loob ba ang mga tao nating tinawagan ko ang secure line? Nasa posisyon na sila, kumpirma ni Ati. Hilaryo, si Tina Enriquez, investigative reporter para sa isang malaking network. Nasa kanya ang flash drive. Nag-aabang na ang NBI at MPD task force sa lobby. Pagpasok mo, isasagawa nila ang raid. Mabuti. Ibinaba ko ang telepono. Nagpalit ako ng matalim na itim na tailored suit na binili ko partikular para sa araw na ito. Naglagay ako ng isang maliit na puting rosa sa lapel ko. Inayusan ako ni Malaya, flawless, pero malamig at matigas. Mahigpit na nakatali ang buhok ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang inosente at malambot na Tala Makalintal ay patay na. Ang babaeng nakatitig pabalik sa akin ay nandito para maningil ng utang. Tayo na. Tumaikod ako. May VIP service corridor ang Manila Hotel na patungong backstage na nakuhaan ni Ator, Hilaryo ng access. Nagsuot ako ng sunglasses at surgical mask para makalagpas sa media circus sa unahan at sumiksik sa pinakalikod na hanay ng Grand Ballroom. Puno ang kwarto. Major news network, society elites at independent vloggers na hawak ang kanilang mga phone. Lahat ng mata ay nakadikit sa nagluluksa umanong byudo sa stage. Nagsasalita pa rin si Mateo.
Sumusumpa ako hahanapin ko si Tala. Hindi ako titigil hanggat hindi siya naiuuwi. Nakatayo ako sa harap ninyo ngayon para patunayan sa buong mundo na ako si Mateo Ilustre ay inosente, isang mapagmahal na asawa, isang kakaunti at may halong awang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa manunood. Eksakto sa sandaling iyon nag-glitch ang malalaking LED screen sa likod niya. Ang loop ng promo video ng Tala Makalintal Foundation ay nawala, naging itim ang screen. Pagkatapos umalingaw-ngaw ang isang boses sa state-of-the-art sound system ng ballroom. Konting tiis na lang, mapagkatapos ng gabing ito, tapos na ang palabas. Magkakaroon ng malakas na sigwa pagkalipas ng hating gabi. Aalalayan ko siyang tumayo bandang 2:00 ng madaling araw. Sasabihin kong kailangan niya ng sariwang hangin. Tapos isang tulak lang, at tapos na siya. 7 bilyong piso, bawat sentimo. Papasok ito sa account ko sa loob ng 3 buwan. Lumingon si Mateo agad na nawala ang dugo sa mukha niya. Natigilan ang audience at naghari ang nakakabinging katahimikan ng 2 segundo bago sumabog ang matinding gulo. Sumugod paharap ang mga reporter parang alon. Inihagis paharap sa stage ang mga camera phones at microphones. Tumalon si Arturo Ilustre mula sa upuan niya, tumatakbo papuntang backstage AV booth, sumisigaw, "Patayin niyo yan, putulin niyo ang kuryente." Nakatayo lang si Leonora Ilustre na nanigas sa stage, tumitili sa ibabaw ng audio. Peke yan, gawa-gawa ng AI, deepfake yan, walang nakikinig sa kanya. Patuloy na tumugtog ang recording, ang mga boses ng pamilya Ilustre ay umaalingaw-ngaw sa mga ginintuang dingding ng Manila Hotel. Ilubog niyo ang ulo niya sa tubig. Huwag siyang patakasin. Handa na ba ang champagne para mamaya? Kailangan mong ihalo sa champagne para dumoble ang epekto ng droga. Rumehistro sa mukha ng mga periodista ang labis na pagkagulat. Nagsimulang mag-live broadcast ang mga anchors mula mismo sa sahig. Breaking news po mula sa Manila Hotel. Kasalukuyan po nating pinapakinggan ang leaked audio ni Mateo Ilustre at ng kanyang mga magulang na aktibong nagpaplano sa pagpatay sa asawa niyang si Tala Makalintal. Tumalon si Mateo sa podium, desperadong pinupunit ang mga kable ng mikropono para patayin ang sound system, pero nag-iba na naman ang screen. Nagpakita ito ng malaki at high-resolution na litrato sa loob ng isang safe deposit box sa Singapore. 7 plastic evidence bags na nakaayos ng sunod-sunod. Bawat bag ay naglalaman ng hibla ng buhok na may mga pangalan, Patricia Maria Bianca Cristina. Ang mga pagsinghap mula sa karamihan ay parang vacuum na humihigop ng hangin sa kwarto. Sumunod, kumislap sa screen ang mga imahe ng mga dokumento. Bank transfer records na nagpapakita ng offshore bribery payments ng pamilya, Ilustre, mga account numbers at beneficiaries, malinaw na malinaw. Sumunod ang mga malalaswang litrato ni na Mateo at Rina Di Maculangan sa kama namin, sinundan ng asset transfer blueprint na ini-email niya sa kanyang ama. Diyos ko! Tinakpan ng isang babaeng reporter sa front row ang bibig niya. Matinding nanginginig ang katawan ni Mateo. Umatras siya palayo sa screen, hakbang-hakbang. Parang gusto niyang lamunin na lang siya ng lupa. Dinaganan ng mga security guards sina Arturo at Leonora na marahas na nanlalaban. Habang naabot ng mga tao ang rurok ng histerya, isang malamig at malinaw na boses ang pumasok sa gulo mula sa pinakalikuran ng kwarto. Mateo. Natigilan ang lahat. 100 flashes ng kamera ang agad na lumingon sa likuran ng kwarto. Nakatayo ako roon, dahan-dahang tinatanggal ang sunglasses at mask ko. Pinanatili kong taas noo ang sarili ko, at sa ilalim ng mga titig ng daan-daang tao naglakad ako sa gitnang pasilyo patungo sa stage. Tahimik na bumao ng mga takong ko sa makapal na karpet, pero bawat hakbang ko, palalong tumahimik ang ballroom. Pagdating ko sa unahan, ang tanging tunog na lang ay ang mabigat at tarantang paghinga ni Mateo. Tingnan mo, buhay pa ako. Huminto ako ng 10 feet mula sa kanya, inilock ang mga mata ko sa kanya. Mukhang nagulat ka? Lumaki ang mga pupil ni Mateo na kasing laki ng platito, nakatingin sa akin na parang multo ako. Binuka niya ang bibig niya pero walang lumabas na tunog. Nanginig ang mga labi niya at bumigay ang mga tuhod niya. Kinailangan niyang hawakan ang gilid ng podium para hindi bumagsak sa sahig. Tumalikod ako sa kanya, nakaharap sa dagat ng mga reporter. Kalmado ang boses ko, malinaw na umabot sa likod ng kwarto. Ang pangalan ko ay Tala Makalintal. Ako ang babaeng inaangkin ng lalaking ito, na mahal niya. 7 araw na ang nakalipas, personal kong narinig siya, at ang kanyang mga magulang sa deck ng aming yate
umiinom ng champagne at ipinagdiriwang ang plano nilang itapon ako sa dagat ng gabing iyon. Ang dahilan kung bakit ako nahilo sa biyahe ay dahil dinodroga niya ang tubig at pagkain ko ng malalakas na sedatives araw-araw. Tahimik na tahimik ang kwarto. Ang tunog ng mga camera shutters ay parang baril na nag-automatic fire. Tumakas ako. Nagpatuloy ako nililinaw ang bawat salita. Nakaligtas ako sa bagyo sa isang lifeboat at napadpad sa isang walang taong isla. Ginamit ko ang abandonadong radyo ng militar noong ikalawang digmaang pandaigdig para mag-broadcast ng SOS. Pinadaanan ko ng matalim na tingin ang kwarto. Kung hindi ako nakaligtas, ang ire-report nyo sana ngayon ay isang trahedya, isang perpektong aksidente. Naglabas ako ng flash drive sa bulsa ko at itinaas ito. Naglalaman ito ng lahat ng audio, mga ledger, mga litrato ng hair trophies at mga financial evidence. Naibigay ko na ang mga master copies sa NBI at sa mga awtoridad sa Singapore. Lumingon ako pabalik kay Mateo. Kakabi mo lang na gusto mong patunayang ikaw ay inosente, isang mapagmahal na asawa. Ngumiti ako ng malamig. Heto ang pagkakataon mo. Patunayan mo. Bumagsak ng malakas si Mateo sa kanyang mga tuhod. Tala, please pakinggan mo ako. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Gumapang siya sa mga tuhod niya, umiiyak. Nagkamali ako. Nawala ako sa sarili. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Binigyan mo ba ng pagkakataon si Patricia? Binigyan mo ba ng pagkakataon si Maria? Binigyan mo ba ng pagkakataon ang 7 babaeng naaagnas ngayon sa kailaliman ng dagat, sabi ko. Ang boses ko'y bumaba sa pinakamalamig. Hindi ako ang pumatay sa kanila. Tatay ko ang hindi niya natapos ang sasabihin niya. Isang lalaki ang sumugod palabas mula sa hanay ng press, tumatakbo palapit sa akin. Pero bago pa man siya makalapit, lumitaw si Malaya mula sa gilid at ibinagsak siya ng isang matinding sipa sa dibdib. Ilang saglit lang, kalahating dosenang kalalakihang nakasibilyan ang dumagsa sa stage, idinidiin ang lalaki sa sahig. NBI, walang kikilos. Itinaas ng lead agent ang badge niya. Sumabog ang ballroom. Ang mga unipormadong pulis ng MPD at mga ahente ng NBI ay bumaha mula sa lahat ng labasan. In lockdown ang perimeter, sina Arturo at Leonora ay hinablot pataas mula sa kanilang mga upuan at pinuwersa ang mabibigat na posas sa kanilang mga pulso. Paraanin niyo ako. Gusto kong tumestigo. Isang boses ng nakababatang babae ang sumigaw mula sa karamihan. Lumingon ang lahat. Isang babaeng nakasuot ng puting sundress, ang pilit sumiksik papunta sa unahan, hawak ang telepono niya ng mataas. Maganda siya pero kasing putla ng patay magulo ang buhok, mukhang ibinuhos ang lahat ng onsa ng lakas ng loob niya para magsalita. Ako si Rina, di makulangan tili niya, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa mga pader. May video ako na nagpapatunay na dinroga ako ni Mateo Ilustre. Napalingon si Mateo. Ang ekspresyon niya ay nag-iba, mula sa takot patungo sa matinding panik at naging malademonyong galit. Lumapit si Rina sa stage at iniabot ang phone niya sa ahente ng NBI. Tiningnan ng ahente ang screen, agad na kumunot ang noo niya. Isa itong video. Ipinakita ng frame ang isang cocktail glass sa mesa. May kamay na pumasok sa frame at naghulog ng puting pulbos sa inumin. Ang pulso ng kamay na iyon ay may suot na kapansin-pansing relo. May sumigaw sa press corps kay Mateo Ilustre yan. Yan ang Patek Philippe na suot niya sa yate. Lumingon si Rina sa akin, walang tigil sa paghagulgol. Miss Makalintal, I'm so sorry. Hindi ko alam na kasal siya. Sabi niya dumadaan siya sa isang magulong proseso ng annulment. Sabi niya arranged corporate marriage lang daw yon at walang pagmamahal. Dinroga niya ako. Kumuha siya ng videos para i-blackmail ako. Alam kong hindi lang ako ang biktima niya. Tiningnan ko siya, dumaan ang alon ng komplikadong emosyon sa akin. 7 taong mas bata sa akin ang babaeng ito, bagong graduate lang sa college. Isa lang siyang panibagong biktima, kaunting hakbang na lang bago maging ikawalong hibla ng buhok sa isang Singapore vault. Wala kang atraso sa akin para humingi ng tawad. Tumango ako sa kanya ng seryoso. Kailangan ng matinding lakas ng loob para tumayo rito ngayon. Napahagulgol ng malakas si Rina. Bigla si Arturo Ilustre na nakadagan sa carpet ng NBI ay sumigaw kay Mateo. Wala kang kwentang basura. Sinira mo ang lahat. Umiiyak din ng malakas si Leonora. Inosente ang anak ko. Set up ito ng malanding yan. Naglakad si Malaya sa tabi ko, nakatitig sa kanila nang may labis na pandidiri. Napansin kong nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao niya. Ang mga mata niya ay nakalak sa isang taong gumagalaw sa karamihan. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki.
na naka-gray suit ang sinusubukang tahimik na tumakas sa side exit. Paolo Ilustre. Dinura ni Malaya ang pangalan. Agad kong na-realize kung sino ang tinutukoy niya. Pinsan ni Mateo. Asawa ni Patricia. Sinundan ko ang tingin niya. Nakayuko ang lalaki, unti-unting lumalapit sa fire exit. Tumaba na siya ng kaunti, pero ang mukha niya ay puno ng takot. Pigilan niyo yung lalaki sa gray suit. Sigaw ko buong lakas. Dalawang ahente ng NBI ang agad na gumalaw hinaharangan ang fire exit. Bumangga si Paolo sa mga ahente umikot at sinubukang tumakbo sa kabilang direksyon. Tumakbo si Malaya mula sa stage, hinuli siya sa kwelyo ng suit niya at ibinagsak siya ng brutal sa sahig. Pulis! Pulis! Sinasaktan niya ako, sigaw ni Paolo. Ibinaon ni Malaya ang tuhod niya sa gulugod ng lalaki, idiniin ang mukha niya sa carpet. Bumulong siya malapit sa tainga nito. Paolo Ilustre, naaalala mo ba si Patricia? Nakasubsob sa sahig ang mukha ni Paolo. May dumaan na panik sa mga mata niya. Sino ka? Hindi kita kilala. Ako ang nakababatang kapatid ni Patricia. Kinuha ni Malaya ang litrato sa bulsa niya at inihampas sa sahig sa harap ng mukha ng lalaki. Ito ang litrato ni Patricia, nasuot ang green velvet scrunchie. 5 taon kitang hinanap. Sa tuwing nakikita kitang ginagastos ang pera mula sa dugo ng kapatid ko sa ibang bansa, pinapangarap kong baliin ang leeg mo. Tumakbo palapit ang dalawang ahente at pinusasan si Paolo. Ang buong ballroom ay naging eksena ng malawakang pag-aresto. Naitulak na ang press sa likod ng yellow police line, pero hindi tumigil ang kanilang mga kamera. Ang global livestream ay nag-transform mula sa press conference ng bilyonaryo patungo sa pag-takedown ng isang serial murder syndicate. Nakatayo ako sa gilid ng stage. Sa likod ko ang malaking screen ay nagpapakita pa rin ng litrato ng 7 hibla ng buhok. Mukha itong 7 puntod na walang pangalan. Formal kong idinedeklara, tumitig ako ng direkta sa main broadcast camera na isinumite ko ang lahat ng ebidensyang ito sa NBI at sa mga international authorities. Ang pamilya Ilustre ay kinakasuhan ng patong-patong na kasong syndicated estafa, murder, money laundering at organized crime. Ako si Tala Makalintal ay ilalaan ang bawat minuto ng natitirang buhay ko para siguraduhing makamit ang hustisya para sa mga babaeng pinatay nila. Sumabog ang ballroom sa nakakabinging palakpakan. Kinakaladkad si Mateo palayo ng 2 ahente. Mukhang tinanggalan ng buto ang katawan niya. Nakatitig siya sa akin, ang mga labi niya'y nanginginig. Parang gustong magsalita pero nakatalikod na ako sa kanya. Tala, Tala, mahal na mahal kita. Sumigaw siya ng hysterically habang kinakaladkad siya papalabas ng pinto. Hindi ako natinag. 3 araw pagkatapos ng press conference, naging pinakamalaking balita ang kwento. Paulit-ulit na iniuulat ng mga media outlets ang kaso. Mula Manila hanggang London, Tokyo hanggang Sydney, pinapalabas ng bawat news network ang leaked audio at pinapakita ang sandali nang tanggalin ko ang sunglasses ko, ang honeymoon murder plot, ang lihim ng 7 hibla ng buhok. Ang 15 bilyong pisong trust fund assassin. Walang katapusan ang mga headlines. Ang litrato ni Mateo na nakaluhod sa sahig nagmamakaawa para sa buhay niya ay nakapaskil sa front page ng bawat pangunahing pahayagan. Hinukay ng mga autoridad ang nakaraan ni Arturo Ilustre. Ang mga kasabwat niya mula sa human trafficking days niya, noong 30 taon na ang nakalipas, ay isa-isang nililitaw. Kinumpirma na isa si Leonora Ilustre bilang co-conspirator at master planner sa mga serye ng pagpatay. Kasama sa ebidensya ng prosekusyon ang kanyang mga offshore wire transfers, burner phone logs at flight manifests na nagpapatunay na nandoon siya sa 3 aksidente. Samantala nasabat din ng NBI ang mga hitman na nag-aabang sa Cannon Road kaya't ligtas ang aking mga magulang. Ang kapatid naman ni Mateo na si Carlos ay nailigtas ng Coast Guard matapos magpalutang-lutang sa dagat at diretsong itinurn over sa kulungan. Hindi binigyan ng piyansa si Paolo dahil sa muling pagbubukas ng kaso ni Patricia. Pinasimulan na ng AMLC at ng DOJ ang malawakang asset forfeiture. Tala, isang reporter ang gusto ng exclusive, lumapit si ate. Hilario, hawak ang phone niya. Walang interviews, sabi ko nakasandal sa bintana ng aking hotel suite na tinatanaw ang Manila Bay. May trabaho pa akong kailangang gawin. Anong trabaho? Kailangan kong makita si Malaya. Nasa kabilang kwarto si Malaya. Nang kumatok ako at pumasok, nakatayo siya sa bintana, hawak ang dark green na scrunchie. 2 nakaimpaking duffel bags ang nasa ibabaw ng kama. Aalis ka na, tanong ko.
Tapos na ang trabaho ko rito sa ngayon. Babalik na ako sa Baguio. Humarap siya nakangiti ng malumanay. Kailangan kong bisitahin ang puntod ng kapatid ko. Pagkaalis ko papasok sa militar, hindi na ako nakapagpaalam ng maayos. Naglakad ako palapit at niyakap siya ng mahigpit. Sasama ako sayo. Pagkalipas ng ilang araw, lumipad kami ni Malaya papuntang Baguio City gamit ang jet ng tatay ko. Nakalibing si Patricia sa isang pampublikong sementeryo na napapalibutan ng mga puno ng pino. Bumaba ang makapal na hamog at amoy pine tree at basang lupa ang hangin. Sa araw ng babang luksa ni Patricia, lumuhod si Malaya maingat na inilapag ang scrunchie sa lapida at nagsindi ng kandila. Wala siyang sinabi. Lumuhod lang siya roon ng matagal na matagal. Nakatayo ako sa malapit may hawak na pumpon ng mga puting rosas. Nahanap ko na siya, Patricia. Nagsalita na si Malaya, basag ang boses niya. Nakakulong na siya. Pipigain ko siya hanggang sa mabawi ko ang lahat ng ninakaw niya sayo. Pwede ka na magpahinga. Umihip ang hangin mula sa bundok, pinaypayan ang mga dahon ng pino. Humakbang ako paharap, inilagay ang puting rosas sa paanan ng lapida at yumuko. Patricia, hindi kita nakilala, pero nag-promise ako sa kapatid mo na pagbabayarin namin sila. Nagawa namin, at simula ngayon gagamitin ko ang lahat ng meron ako para protektahan ang iba pang babae mula sa mga halimaw na tulad nila. Nang gabing iyon, natulog ako sa kwarto ko. Noong bata pa ako, iyon ang pinakamapayapang tulog na naranasan ko sa loob ng maraming buwan. Sa paglipas ng mga buwan, pumasok ang kaso ng pamilya Ilustre sa mabagal na gulong ng hustisya. Nakakulong si Mateo sa isang maximum security prison habang naghihintay ng trial. Sinubukan ng defense team niya ang lahat para ibaba ang sentensya, sinasabing pinuwersa at inabuso lang siya ng ama niya. Pero ang mga audio recordings ang sumira sa depensang iyon. Isang araw noong Disyembre, nakatanggap ako ng email mula kay Tina Enriquez. Nagbigti si Mateo sa loob ng kanyang Bartolina gamit ang bedsheets. Nakatitig ako sa email ng matagal. Hindi ko alam kung masaya ako o manhid lang. Ninakaw ng lalaking ito ang 1 taon ng buhay ko at muntik na niya itong tapusin. Pero ang pagkamatay niya ay hindi nagdulot ng kapanatagan sa akin dahil alam kong isa lamang kutsilyo si Mateo. Ang kamay na may hawak ng kutsilyo ay isang mas malaking transnational criminal network. Anong opisyal na statement ng NBI? Tinawagan ko si Atty. Hilario. Inulat ng Bureau of Corrections na nagawa niyang magbigti sa isang camera blind spot. Pero ang lohika kung paano niya itinali ang sheet? Imposible na mag-isa niya itong ginawa. May temang implikasyon ang tono ni Atty. Hilario. Naintindihan ko agad, tying up loose ends. Masyadong maraming alam si Mateo, patuloy ni Atty. Hilario. Isa itong hit para patayin siya, bago siya magsalita laban sa mga nakatataas sa kanya. Binaba ko ang telepono at lumapit sa bintana. Umuulan sa Manila. Ang kalangitan ay kulay abo. Malaya, hindi pa ito tapos, sabi ko sa telepono. Alam ko, sagot niya, matatag ang boses. Hanggat nandyan ang network, laging may susunod na Mateo Ilustre at susunod na Tala Makalintal. Naghihintay ang tatay ko sa study room niya. Napag-isipan mo na ba ang foundation? Tanong niya. Oo. Umupo ako sa harap niya at inusog ang isang makapal na business plan sa mesa. Gusto kong magtayo ng foundation na nakalaan para sa mga kababaihan na biktima ng marital fraud at domestic abuse. Legal counsel, private security, psychological support, at tunay na tulong. Binasa ng tatay ko ang mga pahina at tumango. Hindi problema ang pondo, pero sigurado ka bang gusto mo itong patakbuhin? Nakakapagod ito at makakagawa ka ng napakadelikadong mga kalaban. Tay, tiningnan ko siya. Kung hindi ako nakaligtas, nasa bulsa na ni Mateo ang 15 bilyon. Ano ang halaga ng buhay ko? Ano ang halaga ng buhay ng 7 babaeng iyon? Ang perang ito ay dapat maging armas. Natahimik ang tatay ko at huminga ng malalim. Lumaki ka na. Ang makaligtas sa ganitong bangungot ay nakakabago ng tao. Ngumiti ako. Nang sumunod na tagsibol, opisyal na inilunsad ang Puting Rosas Foundation na may inisyal na pondo na 2.5 bilyong piso. Ako ang naging presidente at kinuha ko si Malaya bilang Director of Security, inatasang magbigay ng proteksyon sa mga biktima. Agad na tinanggap ito ni Malaya. Tamang-tama, maraming dating kasamahan ko sa Marines na kailangan ng maayos na trabaho, sabi niya. Kinontak din ako ni Rina Di Makulangan. Payat siya pero masigla. Tinanong niya kung pwede siyang mag-gap year sa college para mag-volunteer sa foundation.
Tapusin mo muna ang pag-aaral mo. Binigyan ko siya ng kape sa opisina ko. Laging may mesa para sa'yo rito kapag handa ka na. Tumango siya na luha. Tala, salamat. Maraming salamat. Tala na lang tinapik ko ang kamay niya. Nakaraan na yon. Ang mamuhay ng maganda ang pinakamabisang paghihiganti. Tumango siya ng mabilis. Sa unang 3 buwan namin nakatanggap ang foundation ng mahigit 400 requests ng tulong. Mga asawang babae na inubos ng mga mister ang ipon nila. Mga babaeng bini-blackmail gamit ang malalaswang litrato. Mga babaeng binugbog hanggang ICU, pero takot na magreklamo sa pulis. Sa likod ng bawat email ay may buhay ng tao. Binaba ni Malaya ang mga files at pinatay ang sigarilyo. Mas malala kaysa sa inaakala ko, kaya kailangan nating gawin ito ng tama. Inayos ko ang mga files. Isang araw nakatanggap ako ng sulat, galing sa isang babaeng hindi ko kilala. Ex-girlfriend daw siya ni Mateo. Iniskam siya nito ng 500,000 piso at pinuwersang magpa-abort ng 2 beses. Sabi niya pinanood niya ang press conference ko at umiyak buong gabi. Akala ko malalasong tao lang ang mga lalaki. Ngayon alam ko nang ang ilang lalaki ay ipinanganak na predator, isinulat niya. Tala, ipinakita mo sa akin ang liwanag. Itinupi ko ang sulat at inilagay sa drawer. Mas marami pang liwanag ang dadating, pangako ko sa sarili ko. Ilang araw makalipas, kasama ang core team ko, lumipad kami papuntang Palawan. Kumuha kami ng yate sa Puerto Princesa at sinundan ang eksaktong ruta ng honeymoon ko. Napakakalmado ng dagat noong araw na iyon, kasing asul ng sapphire, mainit ang hangin. Ito ang grid coordinate. Tiningnan ni Malaya ang GPS. Dito tayo nahulog. Naglakad ako sa Barandilla at tumingin sa malalim na asul na dagat. Hindi mo makita ang ilalim. Dito nahulog si Patricia, nakatayo si Malaya sa tabi ko. Hindi ako nagsalita. Binuksan ko ang malaking kahon at kumuha ng maraming puting rosas at dahan-dahang isinabog sa tubig. Lumutang ang mga petals at dinala ng alon. Patricia, Maria Bianca at lahat ng babaeng kinuha nila mula sa atin, sigaw ko sa dagat. Pwede na kayong magpahinga. Pinagbabayaran na ng mga kriminal ang ginawa nila. Hindi namin kayo makakalimutan. Inihagis ni Malaya ang rosas sa hangin. Nagawa ko na, Patricia. Lumakas ang hangin at dinala ang mga bulaklak sa liwanag ng araw. Habang nakatayo sa deck, tumingin sa dagat na muntik nang lumunok sa akin, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Hindi ito takot at hindi rin lungkot. Ito ay kalayaan. Ang lumang tala makalintal, ang inosenteng babaeng nag-akalang ang kasal ay fairy tale ay naiwan dito sa dagat. Pero ako ay nagpapatuloy. Pagbalik sa Manila, ibinuhos ko ang oras ko sa foundation. Nag-meeting kasama ng mga abogado, donors at advocates. Sa gabi, chinecheck ko ang case files at security protocols. Pinaikot ko ang oras ko. Sinabihan ako ni Malaya na baka pumatay ito sa akin at kailangan kong magpahinga, pero hindi ako pwedeng huminto. Kapag huminto ako, bumabalik ang mga alaala. Ang tawanan sa deck, ang hibla ng buhok, ang takot na mukha ni Mateo. Mas pinili kong magpakapagod kaysa hayaang pumasok ang mga multo. Isang hapon nakipag-meeting ako kay Mrs. Lawson sa headquarters. Isa siyang advocate na nasa edad 40. Tala, ang trabaho ninyo ay kamangha-mangha. Alam ng lahat ang Puting Rosas Foundation. Ngumiti siya. Masyado kayong mabait, Mrs. Lawson. Nagsisimula pa lang kami, nagsalin ako ng tsaa. May ilang kaso sana kaming gustong i-partner. Isang babae sa probinsya na pinakasalan at palaging binubugbog ng asawa't biyenan. Binabalewala ito ng pulis. Babanggitin ko na sana ang opinyon ko nang mag-buzz ang phone ko. Text galing kay Malaya, 6 na salita. Bumigay si Paulo, binanggit ang boss. Nanikip ang sikmura ko pero pinanatili kong neutral ang mukha ko. Tinuloy ko ang meeting. Pagkaalis niya, nilak ko ang pinto at tinawagan si Malaya. Magsalita ka. Nakikipag-ayos si Paulo para maging state witness ng prosecutors, sabi ni Malaya, seryoso ang boses. Binigay niya ang structure. Hindi kumikilos ang pamilya Ilustre ng mag-isa. Sila ay mga foot soldiers lang ng isang transnational syndicate na nagtatarget ng mayayamang kababaihan. Gumagawa sila ng false identities at marriages para makuha ang ari-arian. Pagkatapos magiging biktima ng aksidente at ang pera i-launder sa offshore casinos. Huminga ako ng malalim. Sino ang binanggit niya? Isang handler na kilala lang bilang ang Donya, sabi ni Malaya. Hindi niya alam ang tunay na pangalan nito, maliban sa ito, ay isang maimpluwensyang babae na nag-operate sa Macau.
Bawat perang ipinadala ni Mateo ay dumaan sa shell companies doon. Ang pagpatay kay Mateo sa piitan, siya ba yon 99% chance? Tumayo ako sa bintana mabilis na nag-isip. Patay na si Mateo. Nakakulong habang buhay sina Arturo at Leonora. Pero ang puppet master ay nasa anino pa rin. Alam niyang nakaligtas ako. Alam niyang binaligtad ko ang laro. Hindi niya hahayaang makawala ako. Malaya, doblehin mo ang security. I-lockdown ang lahat ng safe house. Hanapin mo kung sino nagpasok ng utos na patayin si Mateo. Hindi biro ang may kakayahang pumatay sa National Penitentiary. Inaayos ko na. Sabi ni Malaya, may isa pa. May nag-apply ngayon bilang security. Pamilyar ang mukha. Dating fixer ng mga ilustre. Nasaan siya? Hinuli ko na. Nasa conference room. Binaba ko ang tawag at naglakad patungo doon. Isang binata na nasa 25 ang nakaupo. Nakasuot ng leather jacket. Nang pumasok ako, tumayo siya. Takot na takot. Miss Makalintal. Hindi po ako nandito para gumawa ng gulo. Upo. Itinuro ko ang sofa. Pangalan Tomas Sison. Napalunok siya. Dati po akong expat fixer sa Macau. Nag-aayos ng fake leases bribery. Kinuha ako ni Arturo Ilustre para ikonekta siya sa ilang lokal na kartel. Hindi ko po alam kung ano talaga ginagawa nila noon. Ngayon alam ko na. Nakatitig ako sa kanya. Kinuha niya ang mga kamay niya. Gusto ko pong sabihin lahat ng alam ko. Bakit? Tanong ko. Nag-alangan siya. Ang kapatid ko, si Bianca, namatay sa Macau 2 years ago. Aksidente raw sa pagkalunod. Pero alam kong kasinungalingan yun. Nung napanood ko ang press con mo, nagsimula akong magtanong. Konektado siya sa mga tauhan ni Arturo. Umupo ako ng tuwid. Kwento mo sa akin ang tungkol kay Bianca. Namula ang mga mata ni Tomas. Tour guide siya. Maganda, masipag. 3 years ago nag-business trip si Arturo at kinuha siya. Pagkatapos noon, nakakilala raw siya ng mayamang lalaki. Tapos nawala siya. Nahanap ang mga damit niya sa Pampang. Nalunod daw, pinunasan niya ang mga mata niya. Takot sa dagat ang kapatid ko. Imposibleng lumangoy siya mag-isa. Inabutan siya ni Malaya ng tissue. Ano ang natuklasan mo? Tanong ko. May lokal na fixer si Arturo na pangalan ay Mang Dencio. Nalasing ko siya at may nasabi siya. Ibinaba ni Tomas ang boses niya. Sabi niya si Arturo ay sumasagot sa isang malaking boss. Isang tao na nagbibigay ng mga biktima fake identities, naghuhugas ng pera at cleanup crews. Middle management lang si Arturo. Sino ang boss? Hindi alam ni Mang Dencio ang tunay na pangalan maliban sa tinatawag siyang ang Donya. Maimpluwensya siya sa mga sindikato. Ang Donya ulit. Kinilabutan ako. Walang awa ang mga ilustre, pero kung may buong sindikato sa likod nila, malayo pa ang laban na ito. Paano natin mahanap ang Donya? Tanong ni Malaya. Kumuha si Tomas ng lukot na calling card at iniabot ito sa mesa. May isang linya ng teksto at address sa Macau. Eleganteng gold foil ito. Gintong Orchideas Club, Lumang Taipa, Macau. Sabi ni Mang Dencio, kapag kailangan mo ng serbisyo, pumunta ka diyan, sabi ni Tomas. Binaligtad ko ang card. May sulat kamay na number 047. Referral code yan, sabi ni Tomas. Code ni Mang Dencio. Hindi ka papapasukin kung wala kang referral. Kinuha ni Malaya ang card at nagbukas ng mapa sa phone niya. Tumingin siya sa akin. Pupunta ba tayo? Pupunta tayo, sabi ko. Nababaliw ka na ba? Kunot noong sabi ni Malaya. Trap ang lugar na yan. Kung hindi tayo pupunta, magkakaroon pa ng ibang Mateo Ilustre. Tumayo ako. Pagod na akong maghintay na patayin nila ako. 3 araw makalipas sa ilalim ng pagkukunwaring attend ang Puting Rosas Foundation ng isang Women's Rights Symposium, sumakay kami sa flight papuntang Macau. Bago umalis, pumunta ako sa tatay ko. Tay, aalis ako saglit, sabi ko. Papuntang Macau, tanong niya. Nagulat ako. Sinabihan ako ni Ati. Hilario, tinanggal ng tatay ko ang salamin niya. Tala, kinuha ng bangungot mo kay Mateo ang kalahati ng buhay mo. Ngayon papasok ka sa kartel. Hindi ako papayag. Tay, tiningnan ko siya. Tinuruan mo ako sa negosyo na laging tumingin sa long game. Pero ang pinakamahalagang tinuro mo ay paano protektahan ang sarili ko. Ayokong may mamatay na ulit para sa akin. Natahimik ang tatay ko. Binuksan niya ang drawer niya at kumuha ng susi at calling card. May kaibigan ako sa Macau. Kasama ko sa militar. Dating ahente, nagtayo ng private logistics firm. May matindi siyang koneksyon. Inabot niya sa akin ang susi. Ito ang para sa isang secure apartment sa financial district.
Walang nakakaalam nito. Kapag pumunta ka doon ka tumuloy. Ang pangalan niya ay Gen Jethro Hermoso. Kinuha ko ang susi. Salamat tay. Ipangako mo na babalik kang buo. Pangako. Umuulan ng malakas pagbaba namin sa Macau International Airport. Sinundo kami ng mga tauhan ni Gen Jethro papunta sa secure apartment na nakatingin sa bay. Maliit pero matibay ito. Iniwan ni Malaya ang gamit ininspeksyon ng bahay kung may bugs at chinek ang perimeter. 7 exit routes, heavy maritime traffic kung kailangan nating tumakas sa tubig ulat niya. Isa ka ngang marine, sabi ko. Bukas pupunta tayo sa Gintong Orchideas. Direct assault, itinaas niya ang kilay. Reconnaissance, sabi ko. Papasok tayong malinis, magpapanggap na mayamang turista. Kinaumagahan na wala ang ulan, pero napakainit. Nagsuot kami ni Malaya ng high-end na damit, malalaking sunglasses, at nag-arkila ng sasakyan patungo sa lumang Taipa. Napakadiskreto ng Gintong Orchideas. Nasa gitna ng isang boutique hotel at mamahaling cigar lounge, may maliit itong pinto na mahogani. Isang malaking bouncer na nakasuit ang nakatayo. May tattoo siya ng ahas sa leeg. Anong plano, bulong ko? Diretsuhin na natin, sabi ni Malaya. Kung aarte kang biktima, tatratuhin kang biktima. Kumapit siya sa braso ko at naglakad kami. Hinarangan kami ng bouncer. Hindi marunong mag-Chinese si Malaya kaya iniabot niya ang card ni Tomas. Referral, tanong niya sa Ingles. 047. Kalmadong sagot ko. Pinasok niya kami. Isang babae na nakasuot ng crimson dress ang lumitaw. Mga nasa edad 30, perpekto ang makeup. Tiningnan niya kami. Ladies, tuloy po kayo. Pumasok kami. Madilim. At may kulay amber ang ilaw. Tumutugtog ang soft jazz. Dinala kami ng babae sa isang kanto. At binigyan kami ng menu. Sino po ang hinahanap niyo, tanong niya. Pinapunta kami ni Mang Densyo, sabi ni Malaya. Sabi niya pwede raw kaming makahanap ng tulong dito. Sinong Densyo? Yung Densyo dati, sabi ko. Sabi niya hanapin daw namin ang Donya. Nanigas ang ngiti ng babae ng isang saglit. Wala po ang Donya ngayon, pero pwede kong ipakausap kayo sa isang senior associate. Donya lang ang kinakausap namin. Tumayo si Malaya. Kung wala siya, nag-aaksaya lang tayo ng oras. Tumalikod kami at lumabas. Hindi kami pinigilan ng babae. Tiningnan lang niya kaming lumabas. Chinecheck na nila ang mga mukha natin ngayon, bulong ni Malaya. Tumango ako. Lumipas ang ilang araw, lumipat kami sa 3 magkakaibang hotel at kumuha ng dating pulis bilang driver. Kumuha si Malaya ng specialized gear gamit ang network ni Gen Jethro. Nang akala kong malamig na ang bakas, nag-text ang isang unknown number. Gintong Orchideas, bukas alas 10 ng gabi. Hinihintay kayo ng Donya. May address ng VIP entrance sa eskinita sa likod. Pinakita ko kay Malaya. Trap yan, sabi niya. Alam ko. Bakit tayo pupunta? Kasi gusto nila akong makita. Ibig sabihin, natataranta sila. Ang natatarantang kalaban ay nagkakamali. Pero ang pagpasok dyan ay pagpapatiwakal, inis na sabi ni Malaya. Kaya hindi ako papasok ng mag-isa. Humarap ako. Malaya, may 3 akong iuutos sa'yo. Una, sabihin mo kay Tito Jethro na ipwesto ang strike team niya. Pangalawa, i-contact si Tina Enriquez at ipadala ang encrypted files sa server niya. Pangatlo, sumulat ako sa papel at inabot sa kanya. Ikaw ang magiging pain. Gusto nila akong hulihin, susundan ko lang ang linya. Kumuha ako ng matapang na pulang cocktail dress. Bukas magbibihis ako para pumatay. Pagsapit ng 9:30 p, nasa harap ako ng salamin. Ang lipstick ko ay kulay dugo. Ang damit ko ay hanggang tuhod, may black stilettos. Nakalugay ang buhok ko para itago ang micro GPS tracker sa likod ng tenga ko. Inabutan ako ni Malaya ng tube ng lipstick. Isa yang 50,000 volt stun gun. Hindi madedetect sa metal detector. Isinuksok ko sa bag ko. Kasama ang phone na nagre-record ng audio ng direkta sa secure server ng NBI at Interpol. Kukumpiskahin nila ang phone mo, babala ni Malaya. Kaya ako may 2. Naglabas ako ng mumurahing flip phone. Ito ang ibibigay ko. Ang mga ahente ng NBI at Interpol ay nasa labas. Kailangan nila ng probable cause para pasukin yan. Ibibigay ko sa kanila. Tumungo ako sa labas. Pagsapit ng 9:50 p.m., huminto ang armored SUV sa likod ng eskinita ng lumang Taipa. Nandun ang bouncer na may tattoo ng ahas. Ako si Miss Makalintal. Hinihintay ako ng Donya. Kinuha niya ang flip phone ko at pinapasok ako. Umakyat ako sa madilim na hagdan.
Napakatahimik ng ikalawang palapag. Nakatayo sa dulo ang mga double mahogany doors, binabantayan ng dalawang lalaking armado. Kumatok ang babaeng naka-red dress at bumukas ang pinto. Pumasok ako sa napakalaking kwarto. Nakaupo ang isang babaeng nasa late 50s. Nakasuot ng white silk suit, may malaking emerald na singsing. Halata sa mukha niya ang kanyang pagkawalang awa. Miss Makalintal, maupo ka. May aura siya ng lumang yaman. Ikaw ba ang Donya? Tanong ko. Ang pangalan ko ay Evangeline. Evangeline. Si Mateo Ilustre ba ay biolohikal mong anak? Natigilan ang kamay niya. Ang pagkamagalang ay naging malupit at matalim. Hindi nakatikom ang bibig ni Arturo, kahit nasa kulungan bulong niya. Wala na akong koneksyon sa kanya. At ang anak ko, isa siyang dismaya. Hindi si Leonora ang tunay niyang ina. Tiningnan ko ang records. Ipinanganak si Mateo sa Macau. Ang nanay niya ay si Evangeline. Natahimik ang kwarto. Tapos tumawa si Evangeline. Nagawa mo ang homework mo. Ngayon alam mo ba kung bakit kita pinapunta rito? Kasi gusto mong malaman kung gaano pa karami ang ebidensyang hawak ko. Mataliinong bata. Sayang at ang mga matatalinong babae ay maagang namamatay. Ibigay mo sa akin ang master files ledgers at offshore routing numbers at papayagan kitang lumabas ng buhay sa bansang ito. Tumayo ako. Nagmamakaawa si Mateo sa tuhod niya. Namatay siya sa kulungan. Akala mo ba ang tanga ko para magtiwala sa'yo? Hindi ka na makakalabas dito. Ang boses ni Evangeline ay parang utos ng pagpatay. Kung hindi ako makakalabas, walang sino man sa inyo ang makakalabas. Kinuha ko ang smartphone sa clutch bag ko. Nakastream ang buong usapan natin. Ang GPS coordinates at audio feed ay nasa NBI na ang minuto na ang nakararaan. Agad na namatay ang ilaw sa kwarto. Kadiliman. Bumagsak ako sa sahig at gumulong pakaliwa. Isang segundo makalipas, isang mabigat na bagay ang humampas sa sofa kung saan ako nakaupo. Huwag niyo siyang hayaang makalabas, sigaw ni Evangeline. Nagkislapan ang mga flashlight. Gumapang ako sa sahig na hanap ang pinto at hinila ito palabas. Tumakbo ako sa madilim na pasilyo patungo sa hagdan. Biglang may humablot sa buhok ko mula sa likod. Bumangga ako sa dingding, umugong ang ulo ko. Saan ka pupunta? Ito ang manager, na naka-red dress. Sinuntok niya ang tiyan ko. Namimilipit sa sakit, nakuha ko ang lipstick stun gun. Idiniin ko ito sa tagiliran niya at pinindot ang gatilyo. Sumigaw siya at bumagsak na nanginginig sa kuryente. Tumakbo ako pababa. Naririnig ko ang mga yabag na humahabol sa akin. Pagdating sa kusina, itinulak ko ang metal na pinto at lumabas sa eskinita sa ilalim ng ulan. May isang black van na nakaparada doon, mga tauhan ni Tito Jethro. Tatakbo na sana ako nang may malamig na baril na nakatutok sa likod ko. Huwag kang gagalaw. Ito ang bouncer na may tattoo na ahas. Sabi ng Donya, pwede pa tayong mag-ayos. Makipag-ayos. Mabulok siya sa impyerno. Sabay sa pagkasabi ko ay ang malakas na pagpreno ng dalawang tactical vehicles. Nagbabaan ng mga ahente na armado ng malalakas na baril. NBI, Interpol, ibaba mo ang armas mo. Sumigaw sila. Nanigas ang bouncer. Kinagat ko ang braso niya ng napakalakas. Napasigaw siya at binitawan ako. Bumagsak ako sa lupa at gumapang palayo. Dinaganan siya ng mga ahente. Sumandal ako sa isang basurahan, humihingal. Tumakbo si Malaya papalapit sa akin. Natamaan ka ba? Ayos lang ako. Nasaan si Evangeline? Nasa loob pa siya. Tumango si Malaya. Pinalibutan na ng pulisya ang buong gusali. Hindi basta-basta susuko si Evangeline. May narinig kaming putok ng baril sa ikalawang palapag at pagkabasag ng salamin. Tumatakas siya. Tumakbo ako sa gilid ng gusali. Nakita namin si Evangeline na tumalon mula sa fire escape papunta sa bubong ng kabilang gusali. Naghubad siya ng puting jacket at tumatakbong parang pusa. Papunta siya sa pantalan. Sigaw ni Malaya at hinabol siya kasama ang mga ahente. Hinubad ko ang stilettos ko at tumakbo ng nakayapak. Tumalon si Evangeline sa mga bubong ng mga mahihirap na bahay. Nang makarating sina Malaya, nawala na siya. Nakatayo si Malaya sa ilalim ng poste ng ilaw, galit na galit. Basang-basa ako sa ulan, dumudugo ang mga paa ko. Hindi siya makakalayo, sabi ko. Nakuha natin ang network niya. Hindi sapat yon, sabi ko. Nag-vibrate ang phone ko. Email mula kay Tina Enriquez. Urgent. Identity match. Isang kopya ng lumang US. PH passport. Ang pangalan, Evangeline Ilustre. Napatingin ako sa mukha ni Evangeline noong bata pa siya. Pinakita ko kay Malaya. Tingnan mo ang mukha niya, Malaya.
Nanigas si Malaya. Kamukhang-kamukha niya si Leonora Ilustre. Magkapatid sina Evangeline at Leonora. Ang biological na ina ni Mateo at ang kinikilala niyang ina ay magkapatid. Ang buong sindikatong ito ay isang family business na pinanatili sa pamilya. Umawit ang mga sirena sa buong Macau. Pagbalik sa safe house, kumuha ako ng mainit na shower habang nagko-coordinate si Malaya sa NBI Task Force. Kumanta na ang manager na si Rowena. Sabi ni Malaya inihagis ang file. Sinabi niya na pinipili ni Evangeline ang mga mayayamang babae. Gumagamit sila ng gwapong operators at fake backgrounds. Kapag naipasa na ang ari-arian, mamamatay na ang babae sa aksidente. At ang pera hinuhugasan sa offshore casinos at papunta sa lehitimong real estate sa Pilipinas at Macau. Marami sa kanila ay hindi namatay. Binebenta sa mga sindikato at cartels. Nandidiri ako. Kailangan natin siyang palitawin, sabi ko. Nag-issue na ang Interpol ng red notice. Pupunta siya sa ilalim. Gagamitin natin ang kahinaan niya pera. Nakipag-usap kami sa Anti-Money Laundering Council AMLC at sa mga internasyonal na autoridad. Ibinigay namin lahat ng account numbers ni Evangeline. Kinabukasan na freeze ang bilyon-bilyong pisong pera ni Evangeline. Nawalan ng pondo ang mga sindikato. Ang mga taong nagtatago ng pera na nawawalan ng pera ay itinuturing na patay na. Sa isang secure NBI briefing room, pumasok si Agent Tina. Naka-intercept kami ng mensahe. Nasa Kaohsiung, Taiwan si Evangeline. Pinaghahanap siya ng mga sindikato doon dahil sa nawawalang pera. Saan siya tatakas, tanong ni Malaya. May kapatid pa sila. Si Beatriz Ilustre, sabi ni Tina. Nakatira sa Pilipinas. May-ari ng isang high-end med spa sa BGC. Malinis ang record. Yan ang safety net niya. Pupunta tayo kay Beatriz, sabi ni Malaya. Pagdating namin sa BGC med spa ni Beatriz, pinasok namin ang opisina niya kasama ang NBI. Nanginginig si Beatriz nang makita ako. Miss Makalintal. Wala po akong alam. Tigilan mo ang pagpapanggap, sabi ko. Tinatangka akong patayin ng kapatid mo. Wawasakin ng NBI ang buhay mo kung nag-uusap kayo. Makukulong ka ng habang buhay. Umiyak ng malakas si Beatriz. Papatayin niya ako. Tumawag siya sa akin. Nagbayad siya ng smuggler para idaan siya sa dagat mula Taiwan papuntang Pilipinas. Saan siya dadaong sa Nasugbu, Batangas, umiiyak niyang sagot. Kay Kapitan Berto. Gumagamit siya ng fishing boat. Nagkatinginan kami ni Malaya. Kailangan natin ng SWAT at Philippine Coast Guard ngayon din. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, mabilis na tumatakbo ang convoy ng mga itim na SUV patungong Nasugbu, Batangas. Mainit at basa ang hangin. Pagdating sa Pantalan bandang 1:00 ng madaling araw, napakatahimik. Nasa slip 4 ang bangkabulong ng commander sa radyo. May 3 heat signatures. Tahimik kaming lumapit sa mga nakasalansang lambat at kulungan ng isda. Nakita kong may mga taong nagkakarga ng duffel bags. May isang tao na nakasuot ng dilaw na raincoat. Execute, sigaw ng commander. Bumukas ang malalakas na ilaw. NBI. Huwag kayong gagalaw. Dumagsa ang mga ahente mula sa lahat ng direksyon. Tumakbo ang nakadilaw na raincoat papunta sa speedboat sa likod. 2 heavily armored PNP SAF at NBI tactical operators ang tumalon at dinaganan siya. Clear, secure ang bangka. Tumayo ako at naglakad sa sementadong pantalan papunta sa bangka. Hinila ng ahente patayo ang nakadilaw na raincoat at tinanggal ang hood nito. Ito ay si Evangeline. Puno ng pawis at tubig dagat ang puti niyang buhok. Nawala na ang matikas na donya na nakilala ko sa Macau. Pero ang mga mata niya ay nag-aapoy pa rin ng matinding galit. Evangeline, kalmado kong sabi sa gitna ng mainit na gabi. Wala ka ng dagat na matatakbuhan. Tinitigan niya ako. Akala mo ba nanalo ka, tala? Palaging may lalaki tulad ni Mateo. At palaging may tangang babae na magtitiwala. At laging may mga tulad kong wawasak sa inyo. Hindi ako kumurap. Kinakaladkad siya ng mga ahente at binabasahan ng kanyang mga karapatan ayon sa batas. Pinanood ko siyang isakay sa heavily armored NBI transport van. Sumara ang bakal na pinto at umalingaw-ngaw sa tahimik na pantalan. Tapos na. Huminga ng malalim si Malaya sa tabi ko. Tiningnan ko ang madilim na dagat ng Batangas. Ang tensyon sa gulugod ko ay biglang nawala. Nang hina ang mga tuhod ko. Sinalo ako ni Malaya. Tapos na talaga, bulong ko. Unti-unting lumabas ang mga luha ko. Makalipas ang 1 buwan, nakatayo ako sa maulap na sementeryo sa Baguio City nakatingin sa puntod ni Patricia.
Nagtayo ang Puting Rosas Foundation ng malaking memorial doon para sa mga biktima ng Ilustre Syndicate. Sinampahan si Evangeline ng patong-patong na kasong syndicated estafa at organized crime, mahinang sabi ni Malaya. Hindi na niya makikita ang labas ng kulungan. Naglapag ako ng Puting Rosas. Magpahinga ka na, Patricia. Nahuli na natin silang lahat. Ano ang susunod para sa'yo, tanong ni Malaya, pagbalik namin sa sasakyan. Magte-take ako ng UPLAE Law Aptitude Exam. Papasok ako sa UP College of Law, sabi ko. Law school, itinaas ni Malaya ang kilay niya. Hindi sapat ang pera at proteksyon. Kailangan nating labanan sila sa korte. Ngumiti ako sa kanya. Ikaw? Tinanggap ko ang kontrata para mag-train ng tactical rescue teams. Ngumiti siya. Magbalitaan tayo. Niyakap niya ako ng mahigpit. 2 taon makalipas, nakatayo ako sa deck ng isang malaking yate sa Palawan. Napaka-asul ng kalangitan. Hindi ako nag-honeymoon. Nag-host ako ng annual survivors retreat para sa Puting Rosas Foundation. Sa paligid ko, dose-dose ng kababaihan ang nagtatawanan. Si Narina Di Makulangan ay lumapit at nag-abot sa akin ng baso para sa hinaharap tala. Para sa hinaharap, naglakad ako sa unahan ng barko at tiningnan ang malawak na dagat. Ang tala makalintal na dinroga at natakot sa tubig na ito ay parang isang panaginip na lang. Namatay na siya sa bagyong iyon at ang naiwan ay isang babaeng pinanday sa apoy. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang alat sa hangin at ngumiti. Ito na ang buhay ko ngayon at walang sinuman ang makakakuha nito mula sa akin.